Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Muli na naman po tayo magsasama-sama sa araw na ito at sana inasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na to at ligtas sa anumang kapahamakan at karamdaman. Maraming salamat po sa inyong palagiang pagsubaybay sa ating mga kwento. Shoutout nga po pala sa ating dalawang member na nag-avail ng ating channel membership subscription. Thank you so much po kay Ma'am Claricel Cayubit at kay Sir Marlon Peratiro. Thank you so much po. Tara na po, simulan na natin ang kwentong ito. Aking kaibigan, madali ka. Itakas mo ang anak ko. Kailangan makaligtas ni Alina bago pa mahuli ang lahat. Nakikiusap ako sa'yo. Dito ay inilapag ni Ignaya ang sanggol na babae na nakabalot sa tela at binuhat naman yun ng tikbalang na siyang kaibigan ni Ignaya. Ang pinuno ng mga manggagaway na lumalaban sa mga kampo ng dilim at binayayaan ng mga engkantada na makagamit ng mga kakayahan ng mga elemento. Pero sa kasamaang palad ay ilan din sa mga ito ang nagtaksil at naghangad ng labis na kapangyarihan. Kagaya na lamang ni Drenaya na kapatid na Ignaya na isinuko ang kaluluwa sa kadiliman para mag-angkin ng apoy ng kasamaan at maging aswang para maghanggan ng labis na kapangyarihan. Kaya nito sinugod ang mga manggagaway na hadlang sa kanila na pinamumunuan ni Ignaya. Ikaw na sana ang bahala sa anak ko kaibigang tikbalang. Anak, patawad kung hindi ko masusubaybayan ng paglaki mo. Alina anak ko, balang araw, ikaw ang tatalo sa kasamaan na Drenaya. Kagaya ng pangalan mo na Alina na ang ibig sabihin ay liwanag. Balang araw anak, ipaghiganti mo ako at ang mga kalahi mo manggagaway. Dito ay tumango na si Ignaya at ibinigay ang sanggol sa kaibigang tikbalang at tumakbo na ito. Pero nakita ito ng mga kalabang aswang na alagad ni Dravina. Kaya hinabol nila ito pero pinigilan sila ni Ignaya. Hindi kayo makakaligpas sa akin. Apoy ng kabutihan. Tupukin mo ang mga kalaban. Nagpalabas ng apoy si Ignaya sa punyal nito na isa sa kakayahan niya para patamaan ang umahabol na aswang sa tikbalang. Pero nagulat ito nang may sumanggang itim na apoy dito at ito ay atake ni Driana. Hindi makakatakas sa akin ng anak mo, Ignaya? Hindi. Driana? Ngayon na magwawakas ang pamumuno mo, Ignaya. At ako nang papalit sa'yo. Wala na ang mga mabubuting manggagawi at papalitan kita. Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo. May pipigil din sa'yo. Pipigil? Sino? Ang anak mo na mamamatay sa kamay ng mga alagad ko? Wala na kayong pag-asa, aking kapatid. Hindi kita kapatid. Matagal nang patay ang kapatid ko. Nung araw na binenta niya ang kaluluwa niya sa demonyo. Tama ka. Wala na nga akong kapatid dahil tatapusin na din naman kita. Naging sakim ka sa kapangyarihan pero hindi ka pa rin magtatagumpay, Driana. At ano naman ang gagawin mo? Gayong mas malakas na ako sa'yo. Pipigilan kita, 10 na mga alagad mo. Ang tapang mo. Gayon nag-iisa ka na lang naman, Ignaya. Pero hindi ko na patatagalin ang buhay mo. Sige, mga alagad, sugurin siya. Mamamatay ako, pero isasama ko kayo. Inilabas ni Ignaya ang mutya ng apoy sa kanyang bulsa at nag-orasyon. Apoy ng kabutihan, ako'y nananawagan. Gamitin mo ang lakas ko para pigilin ang mga kalaban. Hindi, may mutya siya ng apoy. Masama ito. Pero hindi ako magpapatalo sa'yo, Ignaya. Apoy ng karimlan. Bigyan mo ako ng lakas para gawing abo ang kalaban. Dito ay umatake si Ignaya ng apoy at sinalubong naman ito ni Driana ng itim na apoy. Kaya nagbangga ng kanilang mga atake. Kaya naman ang mga nasa paligid ng mga aswang na alagad ni Driana ay nasunog. Hindi! Ang mga alagad ko? Humanda ka sa akin! Nagbago ng anyo si Driana at lumaki ang katawan. Naging aswang ito. At dahil doon, ay lalong lumakas ang kanyang atake. Kaya nadadaig na nito ang atake ni Ignaya. Katapusan mo na, Ignaya! Oo, mapapatay mo ako. Pero isasama kita, Driana. Mutya ng apoy. Tupukin mo ang aking katawan at isama mo ang mga kalaban. Biglang nawala ang apoy ni Ignaya. Kaya tinamaan ito ng atake ng apoy ni Driana. Kaya naman tumawa ito dahil panalo na ito. Ngunit nang humawi ang usok, nakita niya ang katawan ni Ignaya na nagliliyab at bigla itong sumabog sa nakakasilaw na liwanag.
Ang bawat tamaan na kampo ng dilim ay biglang nalusaw. Magang si Driana ay hindi nakaligtas. Bagamat buhay, ay malaki ang napinsala sa kanya. Nagawang masunog ang kalahati ng katawan nito dahil sa lakas ng pag-atake ni Ignaya. Wisit na Ignaya? Ginamit niya ang mutya ng apoy para ipakain ng katawan niya nang sa ganon. Mapinsala niya ako. Pero kapalit naman ang buhay niya. Unti-unting naging abo ang katawan ni Ignaya. Samantalang, umatras naman si Driana na puno ng paso sa katawan at naguhumiyaw sa sakit. Samantala sa tikbalang naman nadala ang sanggol na hinahabol ng mga aswang, ay ginamit nito ang kanyang bertud ng bilis at isinalin sa sanggol. Kaya may gininto ang buhok ito na tumubo sa kanyang ulo. Dito ay iniwan ito ng tikbalang at itinago sa may ilalim ng puno ng saging at tinakpan pa ito para hindi makita ng mga humahabol dito. At dahil taglay na ng sanggol ang kanyang bertud at hindi na ito maaamoy at mararamdaman kaagad ng mga aswang. Dito ay lumihis ito ng daan para naman magpahabol sa mga aswang. At dahil sugatan na din ito sa laban at ngayon ay wala na din ang bertud nito, ay nagawa itong maabutan ng mga aswang. Kaya wala na itong nagawa kundi ang labanan ng mga ito. Nagawang mapatay ang tikbalang pero nagawa niya ding mapatay lahat ng mga aswang na humahabol sa kanya. Kaya naman walang nakabalik na alagad kay Driana. At wala itong impormasyon sa nangyari sa bata. Samantala sa iniwan nitong sanggol sa sagingan, ay nakita ito ng mag-ina na mag-uuling na sina Aling Diday at Belen na nasa 8 taong gulang pa lamang, na napadaan sakay sa kalabaw na may dalang mga sako ng uling na ihahatid sana ng mga ito sa bayan para ibenta. Nang biglang mapahinto ang mga ito nang makarinig ng iyak ng sanggol. Anay, sandali. May narinig akong iyak ng sanggol dito. Naku, huwag na tayong tumigil. Baka binabagat tayo at baka tiyanak yan. Pero hindi nakinig si Belen at tumalon ito sa karo. Belen, sandali! Hey nako, bakit ka tumalon sa karo? Umakyat ka na nga dito. Madali ka, baka binabagat lang tayo. Pero hindi ito nakinig at hinanap ang umiiyak na sanggol hanggang sa makita niya nga ito sa ilalim ng puno ng saging na tinatakpan pa ng mga tuyong dahon. Kaya naman kinuha niya ito. Kawawa ka naman. Iniwan ka lang dito sa sakingan. Hindi bali, ligtas ka na. Dinala ito ni Belen at ipinakita sa nanay niya. Nanay may kit na sanggol akong nakita. Bitawan mo yan. Baka tiyanak yan. Anong tiyanak ka dyan ay? May tiyanak ba nagganito kakute? Tinan mo kawawa naman. Ay nako, ano naman gagawin natin sa sanggol na yan? E di aampunin natin siya, Nay. Alangan namang iwan natin siya dito. Ano? Aampunin natin yan? Halos wala na nga tayong makain at kapos tayo sa buhay mag-aampun pa tayo. Nag-uuling na nga lang tayo para mabuhay. Ano namang ipapakain natin sa sanggol na yan? Wala tayong pambili ng gatas. E di, ang gatas na lang ni Kaukaw, Nanay. May gatas naman si Kaukaw. Hey nako, sige na, umakyat ka na nga dito. Wala na nagawa si Aling Diday kundi ang ampunin ng sanggol na kanilang nakita at isinama pa nila ito sa pagbebentahan nila ng uling sa bayan. At ang kinita ng mag-ina ay ibinili pa nila ng gatas para makadede ito at para makabili pa rin ng ibang gamit. Ay nako, imbes na pagkain na sana natin at sa kailangan mo sa paaralan na mabibili sana natin ng perang pinagbentahan ng uling. Napunta pa talaga sa gamit ng sanggol na yan. Ayos lang po, Nay. Malay mo, swerte itong si Baby. Tinan mo, may kintong buhok pa siya sa ulo. Oo na. Ano ipapangalan mo dyan? Eto na may nakasulat sa lampin. Alina, yung siguro ang pangalan niya. Kaya Alina na lang din ang titawag natin sa kanya. O sige, Alina na kung Alina. Umuwi na tayo. Umuwi na nga ang mag-ina sa kanilang bahay. Samantala, balik kay Driana, ay galit na galit ito dahil hindi niya magawang maipahilom ang paso sa kanyang natamo dahil sa laban niya kay Ignaya. Dahil mula yun sa sagradong apoy. Wisit na Ignayang yon? Mamamatay na lang nag-iwan pa ng sugat sa akin na ilang taon kong iindahin. Uy ka nito na galit at lalo pa itong nanggagalaite. Nang malaman na napatay ang lahat ng alagad niyang humahabol sa tikbalang at wala itong impormasyon kung ano nangyari sa sanggol. Dahil bangkay lang ng mga alagad nito at ng tikbalang ang nakita
bago ito maglaho. At walang bakas ng sanggol, kaya wala itong alam kung ano nangyari dito. Hindi. Paano nawala ang sanggol? Gayong napatay naman ang mga alagad kong tikbalang. Inis na wika nito. Pero wala naman itong magawa sa ngayon dahil nga malaki ang naging pinsala niya sa katawan. Ignaya, sa oras na gumaling ako, hahanapin ko ang anak mo at ako mismo ang papatay sa kanya kung sakaling buhay pa ang mga ito. Samantala, balik sa mag-inang Diday at Belen sa kanilang bahay. Oh, mag-igib ka muna ng tubig doon. Papaliguan natin ng sanggol. Apo, Nay? Sige po. Nag-igib nga ng tubig si Belen at pagkatapos ay pinaliguan na nila ang sanggol dahil nga madungis na ito gawa ng mga dumi. Nakakatawa naman po siya, Nay. Ang tinda niya. Oo nga, ang gandang bata. Sino ba namang walang puso ang nag-iwan sa kanya sa sagingan? Ampunan na lang po natin siya, Nay, oh. Para may kapatid na ako. Ako mag-aalaga po sa kanya. Ano pa nga ba magagawa ko? Nasa atin na siya. Kung wala maghahanap sa kanya, aampunin na lang natin siya. Pero kailangan tulungan mo ako, Belen, ha? At ngayon may sanggol na tayo. Kailangan natin magdoble kayod. Apo, Nay. Sige po. Ako pong bahala. Pagsisipag po ako lalo. Kaya naman inampun nga na mag-ina ang sanggol. At dahil nasa kakahoyan naman sila nakatira, ay walang nakakaalam na may inampon silang bata. Lumipas ang mga araw at dumating ang tag-ulan sa panahong ito, ay taghirap ang pamumuhay na mag-inang Diday at Belen dahil hindi sila makapag-uling dahil nga sa ulan. Ay nako, ano na kaya ang gagawin ko? Tag-ulan na naman, paano ko bubuhayin ang mga anak ko? Sa pagmumuni-muni ni Aling Diday sa labas ng kanilang bahay at nagkakape, ay napapangiti din ito dahil kahit mahirap ang kanilang buhay, nagagawa niya pa ring mairaos ang kanilang pagkain kahit kung minsan ay kulang. At napakaswerte nito sa kanyang anak na si Belen dahil napakasipag nito at napakabait. Kahit kailan kasi ay hindi pa niya ito narinig na nagreklamo kahit isang kahig isang tuka lamang sila na namumuhay sa gitna ng kakahuyan. At kung minsan ay kamoting kahoy o kaya naman ay nilagang saging lang ang kanilang kinakain na mag-ina. Matapos magkape ay pumasok ito ng bahay at nakita niya si Belen na tulog katabi ng natutulog din na sanggol na si Alina. Kaya napapangiti na lamang si Aling Diday at hinaplos ang ulo ng anak na natutulog. Hindi ko kayo susukuan mga anak ko. Magsusumika pa ako lalo para sa inyo. Lumipas ang ilang oras at gumabi na. At dahil walang bigas ay naglaga na lamang ng saging na saba si Aling Diday at nag-ihaw ng tuyo. Kumain na tayo anak. Pasensya ka na. Wala pa tayong bigas. Kaya nilagang saging lamang ang pagkain natin ngayon. Ay, sampay, Nay. Paborito ko nga po ito. Kumain na mag-ina at pagkatapos ay nagpahinga na. Sa kalagitnaan ng gabi ay tumigil na ang malakas na ulan kaya naging tahimik na ang lahat. Ngunit nagising ang mag-inang Diday at Belen nang umiyak ang sanggol na si Alina kaya napabangon ang dalawa. Alina, bakit? Nagugutom ka ba? Sandali, lalabas ako para kumuha ng gatis kay Kaukaw. Lalabas na sana si Belen nang makarinig sila ng huni ng tiktik. Kaya naman agad na pinigilan ni Diday ang anak na lumabas. Anak, huwag kang lumabas. May aswang sa labas. Ano po? Aswang po, Nay? Oo, dumito ka lang. Bantayan mo ang kapatid mo. Kaya naman hindi na nga lumabas si Belen at kinuha na lamang ang sanggol na umiiyak. Huwag kang matakot, Alina. Hindi ka pababayaan ng manang mo. Kinuha ni Diday ang itak nila na nakasabit sa dingding at nagmatsyag. Maya-maya ay naririnig na nila na nagwawala ang kanilang kalabaw. Kaya sinabihan ni Diday si Belen na huwag lumabas at titingnan niya lamang ito dahil nag-aalala ito sa kanilang alaga at baka ito ang balak atakihin ng aswang. Kaya naman lumabas si Aling Diday at naiwan si Belen hawak ang sanggol na umiiyak. At dahil gawa lamang sa tagpi-tagping mga sako at lumang plywood ang kanilang dingding, ay napasigaw si Belen nang biglang may lumusot na maitim na kamay sa dingding na may mahabang kuko at pabalahibo. Kaya naman dali-daling pinakawalan ni Aling Diday ang kanilang alagang kalabaw. Kahit kasi babae ito, ay matapang ito. Kaukaw, tulungan mo kami. Nasa panganib si Belen. Agad na bumalik si Aling Diday sa kanilang bahay matapos mapakawalan ng alaga nila. Samantala, nanginginig naman sa takot si Belen at hindi makagalaw nang makita
ang kabuwang itsura ng aswang na nagawa na makapasok sa kanilang bahay. Napakapangit nito at namumula ang mga mata. Pero sa gitna ng takot ni Belen ay nagliwanag ang gintong buhok ng sanggol na si Alina. At dahil dito ay tila nawala ang takot nito bigla. Nang sinugod siya ng nilalang ay agad itong umilag. Dito ay nagulat si Belen dahil biglang bumilis ang kilos niya. Kaya naman nakakailag ito sa pag-atake ng nilalang at agad na lumabas ng bahay bitbit ang sanggol na tumigil na sa pag-iyak. Nakita pa ni Belen na nakaismid ito na parang galit pero hindi na niya ito pinansin at sinundan na ito ng nilalang. Pero nakasalubong pa niya ang inang si Diday kaya hinawi siya agad nito papunta sa kanyang likod. Anak, ayos ka lang ba? Apo, ayos lang po ako, Nay. Diyan ka lang sa likod ko. Agad na itinutok ni Diday ang itak sa aswang na papalapit sa kanila. Diyan ka lang, hindi mo magagalaw ang mga anak ko. Magkakamatayan muna tayo. Hindi naman natinag ang aswang at sinugod nito si Diday. Kaya naman inambahan niya ito ng taga. Pero nakailag ang nilalang kaya mabilis na itong sinunggaban. At dito ay nagawa silang matumba at nabitiwan ni Diday ang kanyang itak. Kaya naman sinabihan niya na lamang si Belen na tumakbo na ito. Anak, takbo! Bilis! Iligtas mo ang sarili mo! Pero umiiyak si Belen dahil ayaw niyang iwan ang kanyang nanay Diday. Hanggang sa biglang may sumuwag sa aswang na kumubabaw kay Aling Diday at ito ang kanilang kalabaw na si Kawkaw. Kaya naman napatilapon ng aswang at dito ay mabilis na inilapag ni Belen ang sanggol sa lupa at mabilis na kinuha ang nahulog na itak ng kanyang ina at mabilis na tinakbo ang aswang na babangon pa lang sana mula sa pagkakatilapon nito. Nang dalawang kamay na hinataw ni Belen ang itak sa ulo nito dahilan para halos mabiyak yon kaya naman napatay niya ito. Dito ay parang nabigla din si Belen kaya nabitiwan niya ang itak pero agad naman siyang nayakap ni Aling Diday. Ayos ka lang ba anak? Apo, Nay. Ayos lang po ako. Napatay ko pa ang aswang. Oo anak, ang galing mo. Napabitaw na lamang sa pagyayakapan na mag-ina nang marinig nilang tawa ng sanggol na si Alina na tila ba tuwang-tuwa ito. Kaya naman nilapitan nila ito na nasa tabi ng kanilang alagang kalabaw. Mukhang tuwang-tuwa si Bunso, Nanay. Oo nga, mukhang natutuwa ito sa pagkapatay mo sa aswang anak. At kaya pala ito umiiyak dahil para gisingin tayo at may paparating na panganib. Mabuti na lang. Walang nangyaring masama sa atin anak. Apo, Nay. Mabuti na lang po talaga. Ngumiti si Alina at hindi na lamang sinabi sa kanyang ina ang nangyari kanina na nagliwanag ang gintong buhok nito sa ulo. At dahil doon ay nawala ang takot ni Belen. Sa halip ay hinayaan na lamang niya ito. Ano na po ang gagawin natin sa bangkay ng aswang, Nay? Hayaan na lang natin yan. Tulungan mo ako. Magkako tayo ng gamit natin. Aalis tayo sa lugar na to anak. Hindi na ligtas dito para sa inyo. Ano po? Saan naman po tayo pupunta, Nay? Sa tiyahin ko sa kabilang bayan anak. May tiyahin po kayo, Nay? Oo, matandang dalaga yon. Ang totoo, yun na nagpalaki sa akin nun. Ang kaso umalis ako nung makilala ko ang tatay mo. Kaya iniwan ko siya anak. At nung namatay ang tatay mo, hindi na ako lumapit pa sa kanya dahil nahihiya ako nung iniwan ko siya. Hindi ko alam na may tiyahin po pala kayo, Nay. At may lola pala ako. Patawad anak kung hindi ko sinabi sa'yo. Nahihiya na kasi akong humingi ng tulong sa tiyahin ko na yon. Pero para sa inyo at sa kinabukasan nyo, gagawin ko ang lahat kahit na nangako ako noon na hindi nalalapit sa kanya. Pero bakit, Nay? Ano bang nangyari? Bakit po kayo nahuyang lumapit sa tiya nyo? Mahabang kwento anak. Pero sige na, tulungan mo muna ako. Kunin natin ang mga gamit natin at aalis na tayo dito. Kaya naman nagkakot na ng gamit ang mag-inang Belen at Diday. At pagsapit ng bukang liwayway, ay agad na silang umalis patungong bayan. Sakay sa karo, nang hila ng kalabaw, ay tinahak nila ang papunta sa lugar ng tiyahe ni Diday sa kabilang bayan. Dahil may kalayuan ng lugar, ay inabot na sila ng takip silim at tanging nilagang saging lang ang kinain ng mag-ina at gatas ng kalabaw naman ang pinainom nila sa sanggol. Nay, malayo pa ba tayo sa bahay ng tiya mo? Medyo malapit na anak, andun ang bahay niya sa may dulo ng baryo. Lumakad pa sila at medyo madilim na nang makarating sila sa lugar. Nagulat pa si Belen dahil dalawang palapag ang bahay ng tiyahe ng kanyang ina at dito ay may nakita itong matanda na puti ang buhok
na nagwawalis at nagsisiga sa bakuran nito. Nang makita niya si Diday ay agad niyang binitawan ng walis at lumapit dito. Magsasalita pa sana si Diday pero niyakap ito bigla ng matanda kaya hindi na ito nakapagsalita pa. Pagkatapos ay nilapitan din ito si Belen at lumuhod sa bayakap din dito. Tia Maring, patawad ho. Huwag ka na magsalita, Diday. Halika kayo. Pasok kayo sa loob ng bahay. Ipaghahanda ko kayo ng makakain niyo. Alam kong pagod na pagod kayo. Pumasok nga ang mag-inadala ang sanggol sa bahay ni Lola Maring at dito ay pinaghanda sila ng pagkain nito. Pasensya na paksiw na isda lang muna ang maihahain ko sa inyo. Bukas, magkakatay ako ng manok. Hindi ko kasi alam na darating kayo. Medyo matagal pa kung ngayon ako magkakatay. Alam kong gutom na kayo. Ay sa po ito Lola Maring, makakain na din ng kanin. Lagang sagang lang kasi ang kinain namin. Wala pa po kahapon. Nako, ay kawawa ka naman na po. Hindi bale Habang nandito kayo, sabihin mo lang kung anong gusto mong kainin. Ipagluluto kita. Talaga po Lola? Salamat po. Nanay, ang bait po pala ni Lola Maring. Bakit hindi po tayo pumunta sa kanya noon pa? Kasi anak, hayaan mo na Diday. Ako na magpapaliwanag sa anak mo. Ano po ba yun Lola Maring? Isa akong mambabaraang at mangkukulam po. Ano po? Mangkukulam? At mambabarang po kayo? Oo po, pero tumigil na ako. Namuhay ng payapa. Ang totoo, malaki din ang kasalanan ko sa nanay mo. Dahil ako ang pumatay sa tatay mo. Dito ay napatigil ng pagkain si Belen nang marinig niya yon. Ako ang nagpalaki sa nanay mo po. At mahal na mahal ko ito. Hindi sana ako payag na mapangasawa niya ang tatay mo. Kasi masamang tao yon. Ayaw kasing maniwala nung ng nanay mo sa akin. Dahil mahal niya ang tatay mo. Kaya nag-away kami at umalis siya sa poder ko. Kaya labis din ako nasaktan at nagtampo. Pero hindi ko matiis ang nanay mo. Mahal ko nga ito na parang tunay kong anak. At nalaman ko na palagi siyang sinasaktan ng tatay mo. Binubugbog, lalo na kapag lasing ito. Kaya hindi na ako nakapagtimpi pa. Kinulam ko ang tatay mo. Kaya patawarin mo sana ako, apo. Kung maaga kang naulila sa ama mo. Nakita naman ni Belen na umiiyak ang kanyang ina. Kaya naman tumayo ito at pumunta doon sa kanayakap ito. Tama na po Nay. Huwag na po kayong umiyak. Kung ganoon din naman pala ang tatay ko, hindi bali na lang nawala akong tatay. Kaya tama lang po ang ginawa ni Lola Maring. Pero bakit hindi ka na po bumalik kay Lola? Nanay? Nahihiya ako sa lola mo, anak. Dahil nga sa mga masasakit na salita na sinabi ko sa kanya noon na kahit kailan hindi ako hihingi ng tulong sa kanya at tinawag ko pa siyang mangkukulam at mambabarang at mamamatay tao. Kaya wala na akong mukha na ihaharap sa kanya. Kaya kahit mahirap, pinilit kong mabuhay na mag-isa at itaguyod kayo. Pero naisip ko ay hindi pala talaga kaya. At iniisip kong kalagayan niyo magkapatid. Kahit ano, gagawin ko para sa inyo. Kahit lumuhod pa ako sa lola mo, mapatawad niya lang ako. At dito nga ay naiyak din si Lola Maring sa sinabi ni Diday. Dahil kahit mahal na ito, ay hindi din siya basta-basta makalapit dito. Nahihiya din siya. Dahil baka kung ano naman ang sabihin nito sa kanya. Kaya naman nang makita niya nga ang mga ito na pumunta mismo sa kanya, ay labis ang saya niya na nadarama. Huwag na natin pag-usapan yan, Diday. Kalimutan na natin ang lahat ng yon. Ngayong nandito na kayo. Ako nang bahala sa inyo. Salamat po talaga, Tia Maring. Siya nga pala, kaninong sanggol yung dala nyo? Ang alam ko, si Bella lang ang anak mo. Nag-asawa ka ba ulit? Hindi ho, Tia. Napulot ho namin ang sanggol na yan habang papauwi kami ni Belen at napadaan sa may sagingan. Kakaiba siyang bata. Ramdam ko ang kakaibang presensya niya na mula sa kanya. At may taglay pa siyang bertod ng tikbalaang. Ano ho? Si Alina? May taglay na bertod ng tikbalang, Tia? Oo, ang gilinto ang buhok sa ulo niya. Bertod yan ng tikbalaang. Baka anak yan ng tikbalang sa tao. Ano ho? Si Alina? Anak ng tikbalang sa tao? Hindi ako sigurado. Tingnan natin. Pero ang maiging gawin ay ikukubli ko yan. Para hindi siya maramdaman ng ibang mga albularyo ang tangero. Maging ng mga aswaang. Dahil baka habulin nila yan at kunin sa sanggol. Kaya pala sinugit tayo ng aswang sa bahay. At bala ko na palang kunin ang bertid ni Alina. Ano ka mo? Sinugod kayo ng aswaang.
Opo, tiya. Yun din po ang isang rason kung bakit kami nagpunta sa inyo. Napatay po kasi ni Belen ng aswang na sumugod sa bahay namin. At natatakot ako na balikan kami ng mga kalahi nun. Subukan lang nila na galawin kayo habang nasa poder ko kayo. Malalago talaga sila sa akin. Isa pa, wala na kayong dapat na ipag-alala. Ako na ang bahala sa inyo ngayon. Pasasaan ba? At kinatatakutan ako dati ng mga aswang at ibang mangkukulam kung hindi ko kayo magawang maprotektahan. Pero hubarin niyo ang damit niyo at susunugin natin yan para hindi na din kayo masundaan. Mas maigi na din yon para sigurado. Sige ho, tiya. Kaya naman matapos kumain ay hinubad nga na mag-iina ang kanilang mga damit at naligo. At dito ay sinunog ito ni Lola Maring. Ayan, hindi na kayo dito masusundan pa ng mga aswang. Nagpasalamat ang mag-inang Belen at Diday kay Lola Maring, pero lumapit ang matanda at niyakap sila nito. Huwag na kayo mag-alala pa. Magbabago na ang buhay niyo simula ngayon. Matapos yon, nagpahinga na sila. At kinabukasan ay maagang nagising ang mag-ina dahil nga nasanay na sila sa ganon. Ngunit pagising nila, nauna nang gumising si Lola Maring at nagluluto na ng almusal. O apo, bakit naman gising ka na? Ikaw din, Diday. Bakit ang aga niyong gumising na dalawa? Nasanay na ho kami, tiya. Apo Lola, maaga po kasi talaga ako nagigising at kumukuha po ako ng gatas si Kaukaw para po kay Alina. Ganun ba? Gatas pala ng kalabaw ang pinapainom kay Alina. Hindi bali po. Mamaya, sumama kayo sa akin. Pupunta tayo ng bayan. Bibili tayo ng gatas at saka ng uniforme mo at mga gamit sa paaralan para makapasok ka na. Ano po Lola? Papasok po ako ng paaralan? Oo po, kailangan yon. Kailangan mo mag-aral para matuto ka. Tuwang-tuwa naman si Belen. Kaya naman matapos silang makapag-agahan, ay naganda na sila para nga pumunta ng bayan. At dito ay dumaan muna sila sa mga bahay sa baryo at sila lang ang pinagtitinginan ng mga tao. Lola, bakit po tayo pinagtitinginan ng mga tao? Hayaan mo sila po. Nagtataka lang ang mga yan at may kasama ako. Kagaya nga ng sabi ko sa iyo, mangkukulam at mambabarang ako. Alam nila yon, kaya natatakot sila sa akin. Kahit ganun po kayo, mabait naman po kayo Lola at hindi po nananakit. Ganun talaga anak. May mga tao kasi na basta alam nilang mangkukulam o mambabarang ka, ay masama ka na kaagad sa paningin nila. Pero hindi naman ganun lahat, Diday. May mga kaibigan din naman ako sa baryo na to. Wala naman silang ginagawa sa akin. Pero sadyang ilaglang talaga ang mga tao sa akin. Kaya hinahayaan ko na lang sila. Pero Lola Maring, huwag po kayo magagalit ha. Bakit kasi naging mangkukulam kayo at mambabarang? Ay, mahabang kwento apo. Sa susunod ko na sasabihin sa'yo. Kahit wag na lang po, basta alam kong mabait po kayo Lola, ayos na po yun sa akin. Natuwa naman si Lola Maring sa apo na si Belen. Kaya naman pumunta nga sila ng bayan at binilan sila ni Lola Maring na mga kailangan nila. Dahil nga kahit papaano ay may kaya naman ang matanda. Dito ay nagbago ang buhay ng mag-inang Belen at Diday sa piling ni Lola Maring na isang mambabarang at mangkukulam. Nagawang makapag-aral ni Belen at si Diday naman ay naging katuwang ni Lola Belen sa pangangalaga ng mga lupain na may malawak na taniman ng mga prutas at mga kahayupan din, kagaya na lamang ng kambing at manok at ilang kalabaw. Hindi na din sila nakakaranas ng mga kababalaghan o nakakaengkwentro pa ng aswang at iba pang nilalang. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 8 taon, naging dalaga na si Belen at naging 8 taong gulang na si Alina. Dito ay nasa tabi sila ni Lola Belen. Dito ay nasa tabi sila ni Lola Maring at inaalagaan ng matanda dahil nakahiga na lamang ito sa kama at dahil nga matanda na ito. Alina, basain mo nga itong bimpo. Ipupunas ko kay Lola. Apa Manang, sandali po. Kinuha nga ni Alina ang bimpo at binasahin ng tubig at ibinalik sa kanyang manang Belen. At dito nga ay pinunasan nito ang katawan ng matanda. Oh, Lola, pupunasan ko ho kayo ha. Para naman malamigan ho kayo. Salamat po. Pero hindi mo na kailangan na gawin yon. Ilang sandali na lang. Mamamaalam na ako sa inyo. Lola naman, huwag naman ho kayo magsalita ng ganyan. Ano ba yung mga sinasabi nyo? Malakas pa nga kayo eh. Matanda na ako, apo. Sinisingil na ako ng mga kasalanan ko noon na ginawa ko. Wala ho kayong kasalanan. Mabait nga ho kayo, Lola.
Apo Lola Maring, ang bait niyo po at mahal na mahal po namin kayo. At saka yung tumatawag sa inyo na mangkukulam ng mga bata, inupakan ko. Kasi sinasabi nilang masama kayo. Kahit hindi naman. Kaya ayun, sinap ako. Ay naku, bakit mo naman ginawa yun? Sinasabihan nila ang lola natin na masama eh. Kaya hindi ako papayag ng ganun manang. Akala nila nasa 5 nga sila. Wala silang nagawa sa akin. Mabilis kaya ako. Sa isip naman ni Belen na talagang mabilis itong si Alina dahil nga may bertod ito ng tikbalang na taglay. Sinabi ko na naman sa'yo na huwag ka makipag-away at masama yun, hindi ba? Basta, wag lang nilang sasabihin na masama ang lola Maring ko at hindi ako papayag. Ngumiti naman ang nakaratay na matanda at hinaplos pa ang ulo ni Alina. Hayaan nyo lang sila mga apo. Hindi bale eh. Sa oras na mawala na ako, wala na din naman silang matatawag na masamang mambabarang at mangkukulam. At tanggap naman kayo ng mga kababarya natin. Maliban lang sa akin na ilag sila. Huwag ho kayo magsalita ng ganun, Lola. Marami po ang nagmamahal at nagpapasalamat sa inyo dahil sa mga tulong nyo. Nahihiya lang ho sila. Pero palagi ho sila nagsasabi kay nanay ng pasasalamat po, Lola. Nga po Lola, kagaya po ni Aling Koring na pangit. Kinakamusta ka po niya palagi sa akin kapag bumibili ako sa tindahan niya. Ang sabi ko, ayos naman po kayo, kaya dapat magpalakas po kayo Lola. Muling umiti ang matanda dahil kahit papaano ay nagbago din ang tingin ng mga kababaryo niya sa kanya nang dumating ang mag-iinang Diday, Belen at Alina. Dahil yun sa inyo mga apo, kaya nag-iba ang tingin ng mga tao sa akin. Kaya mahal na mahal ko kayo. Kami din ho, mahal na mahal ka po namin Lola. Belen, Alina mga apo, hindi ba nais niyong malaman kung bakit ako naging mangkukulam at mambabaraang? Hindi na ho Lola, hayaan niyo na ho. Ako? Gusto kong malaman Lola, kasi gusto ko ring maging kagaya niyo. Ano? Gusto mo maging kagaya ni Lola? Apo Manang, kasi mabait naman po si Lola. Ang totoo mga apo, namana ko ito sa lola ko noon. Kagaya ko, isa din siyang mambabarang at mangkukulam. Kagaya kasi ng mga aswaang, kapag hindi nasalo ang bertuod, ay hindi mamamatay ang aswaang. Parang kagaya din sa mga mangkukulam at mambabaraang. Pero karunungan ang ipapamana sa mga ito, sa mga salin lahi. At dahil mahal ko ang lola ko, sinalo ko ito mula sa kanya. Nasasaluho pala ang karunungan ng isang mambabarang at mangkukulam Lola. Oo po, pero pwede din naman na pag itong ipamana sa susunod na henerasyon. At yun ang gagawin ko. Nais kong mabuhay kayo ng payapa at normal. Kaya sa henerasyon ko na matatapos ang pagiging mangkukulam at mambabarang ng angka natin. Lola, ipasa niyo sa akin. Ako ang sasalo. Hindi po. Alam ko na ayaw mo at hindi ka pa handa. Pero iba po ang sinabi niyo sa amin sa sinabi ni nanay sa akin. Ang sabi niya, hindi daw matatahimik ang kaluluwa niyo kapag wala kayong masasalina ng pagiging mababarang niyo Lola Maring. At mananatiling ligaw ang kaluluwa niyo sa mundong ito. Kaya akin na ho. Ipasa niyo sa akin at ako na ang sasalo. Pero umiling ang matanda dahil alam niya na hindi gusto ni Belen yon at hindi bukal sa loob niya. At ang isa pa ay ayaw niyang danasan din ng apo ang kanyang dinanas na lumaking mag-isa at walang pamilya. Dahil nga sa siya ang sumalo sa pagiging mangkukulam at mambabarang sa kanilang pamilya. Wag na po, hayaan mo na Mahal na mahal kita kaya ayokong danasin mo ang pinagdaanan ko noon. Mabuhay ka ng normal at tahimik Belen. Di sa akin na lang ipasa Lola. Gusto ko din namang maging mangkukulam at kukulamin ko ang mga kaaway ko at babarangin. Mas lalong hindi ko ipapasa sa'yo pag ganyan ang intensyon mo apo. Mambabarang at mangkukulam nga ako. Pero hindi ibig sabihin, masama na ako. Kagaya din ng iba. Hindi porket aswang sila ay masama na. Minsan, wala lang talaga silang pagpipilian. Pero lang po Lola, kayo naman, hindi na kayo mapiro dyan. Tama na nga yan. Sige na, kunin mo na tong bimpo Alina. Ilagay mo sa lababo tsaka magluluto na din ako ng tanghalian natin. Para makakain na din ho kay Lola. Sige po, maraming salamat. Lumabas na nga ang dalawa sa kwarto ng matanda at nagluto na din ng kanilang tanghalian si Belen. Naging maayos naman ang lahat noong araw na yon hanggang sa dumating si Diday at naghapunan na sila. Oh, kamusta kayo dito? Ayos lang hunay, kagaya pa rin ng dati.
naghahabili na naman si Lola Maring. Ano? Naghahabili na naman siya? Palagi naman po yung nanay. Wala na kasi si Lola. Oo nga ho, pero masigla pa naman ho siya, Nay. Hindi naman nagsalita pa si Diday at para nag-aalala lang ito, gusto niya sanang balaan ng mga anak na baka sa kanila ipasa ng kanyang tiya Maring ang pagiging mangkukulam at mambabarang nito. Pero hindi niya din masabi-sabi sa mga ito yon, kaya naman hinayaan niya na lang. Lumipas ang mga oras at natulog na nga sila, pero sa kalagitnaan ng gabi ay nagising si Alina at pinuntahan ang kanilang Lola Maring at pumasok ito sa loob ng kwarto. At alam niya nagising pa ang matanda kahit nakahiga lamang ito. Lola Maring, O apo, bakit gising ka pa? magpahinga na po kayo Lola. Pamana niyo na po sa akin ang pagiging mambabarang at mangkukulam. Alam mo apo, kaedad lang din kita. Nang tanggapin ko ang pamana ng lola mo noon. Ngayon, parang naulit lang. Apo, kaya akin na po para makapagpahinga na kayo. Alam kong bagid na kayo Lola at nag-aantay lang kayo ng sasalo ng karunungan nyo. Kaya sa akin nyo na po yung naipikay. Huwag po kayo manangat kay nanay. Kasi pag kay nanay, isasalin niya din po sa amin yan balang araw. Kaya sa akin na lang po at bata pa naman ako. At saka hindi kaya ako ordinaryang bata. Alam mo na ba ang totoo apo? Apo Lola, ampun na po ako nila nanay at manang. Pero kahit ganun, pamilya ko pa rin sila at mahal na mahal ko po sila Lola. Lalo na po si Manang Belen ko po. Pero matutuwa kaya ang manang bilin mo pag nalaman niya na ikaw ang sasalo ng ihahabilin ko apo. Syempre po, hindi. At alam ko na hindi siya papayag. Kaya nga po pinatulog ko sila para hindi nila ako pikilan. Kung ganoon, sige. Sa'yo ko ihahabilin ng lahat apo. Maraming salamat sa'yo. Makakapagpahinga na din ako ng payapaan nito. Apo Lola Maring, maraming salamat po sa pagmamahal sa amin nila nanay at manang ko. Hindi ko po kayo makakalimutan Lola. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Binigyan niyo ng kulay ang madilim kong mundo nung dumating kayo dito. Kaya maraming salamat apo, Alina. Lumapit naman si Alina sa kanyang lola at dito ay hinawakan niya ang kamay ni Lola Maring dahil iniangat niya yon. Dito ay pinatong ng matanda ang kamay nito sa ulo ni Alina. Apo, kahit anong mangyari huwag mong hayaan na maging masama ka. Tandaan mo palagi, hindi porke taglay mo ang kaalaman ng kadiliman ay masama ka na. Ikaw pa rin ang magpapasya kung paano mo ito gagamitin. Apo Lola Maring, tatandaan ko po. Sa ilalim ng kama ko apo, may punyal akong iniwan dyan. Bigay yun sa akin ng kaibigan kong manggagawa iiwan ko din sa'yo. Gamitin mo. Espesyal ang punyal na yon. Kayang taglay ng kakayahan ng mga elemento. Hindi ko na yun noon nagagamit at nakatago lamang. Kaya gamitin mo. Kung sakali man, para maprotekta ng mga mahal mo sa buhay apo. Tumango lamang si Alina at dito na nga sinali na Lola Maring ang kaalaman nito kay Alina. Kaya humangin ng malakas at nakaramdam ng malamig at nakakatakot na presensya si Alina. Pero pagkatapos ay nawala din yun bigla at nagkaroon ito ng balintataw kung saan ay nakita niya naging buhay ni Lola Maring simula ng bata pa ito. Maraming pinagdaan ng hirap sa buhay si Lola Maring at nabuhay na mag-isa hanggang sa may makilala itong kaidaran din niya na nagbigay sa kanya ng punyal at isa nga itong manggagaway. Nalingid sa kaalaman ni Alina ay ang totoo niyang lola na ina ng kanyang tunay na inang sa Ignaya. Naging kalaban at kalaunan ay naging kaibigan ito ni Lola Maring dahil nga magkasalungat ang kaalaman ng isang mambabarang at isang manggagaway. Pero dahil nga mabuti naman si Lola Maring ay naging magkaibigan sila at binigyan nga siya ng punyal na kanyang itinago at ipinamana na kay Alina. Marami pang nakita si Alina sa nakaraan ng kanyang Lola Maring, pati na ang nakaraan ng amponin nito noon ng kanilang nanay Diday. Hanggang sa iniwan nga siya nito na siyang nagpalungkot ng husto sa matanda. Pero nung bumalik sila nung sanggol pa ito, ay nakita niya kung gaano kasaya si Lola Maring at nakita niya kung paano siya nito alagaan, sila ng kanyang manang Belen. Kaya naman napatulo na lamang ang luha ni Alina sa mga nakitang nakaraan ng kanyang Lola Maring. Hanggang sa mawala na ang balintataw nito at bumalik na ito sa ulirat. Nakita niyang wala ng buhay ang kanyang Lola Maring pero nakangiti ito at masaya. Kaya naman tumulo ang luha ni Alina at niyakap ang kanyang Lola Maring at nagpasalamat dito. Matapos yon, ay kinuha niya ang punyal sa ilalim ng higaan ng matanda na nakatago sa isang lagayan.
Nang buksan ni Alina ang lagayan ay nagulat ito nang makita ang tansong punyal na may nakaukit na mga salita. Agad na itong kinuha at paghawak nito ay may naramdaman itong kakaiba. Ang ganda ng punyal na to. Ititago ko ito, Lola Maring, at gagamitin ko kung kinakailangan. At dito ay humalik pa ito sa walang buhay na katawan ng kanyang Lola Maring at lumabas na ng kwarto at bumalik sa kanyang silid. Nahiga na si Alina at parang nakaramdam ito ng pagod kaya nakatulog ito at sa kanyang panaginip ay nakita niya ang kanyang Lola Maring na masaya at nakangiti at nagpapasalamat sa kanya. Siya na umano ang bahala sa kanyang manang at nanay. Tumango naman si Alina habang papalayo na ang kanyang Lola Maring sa panaginip nito at unti-unti na naglalaho at nagising na lamang ito nang yugyugan nito ni Diday. Paggising niya ay nakita niya na mugto ang mga mata nito. Magandang umaga po, Nay. Bakit ganyan po ang mukha niyo? Umiyak po ba kayo? Pero hindi na nagsalita pa si Diday at pinabangon na siya at sinenyasan na lumabas na ng silid. At dito ay napagtanto ni Alina na batay na ang kanilang Lola Maring kaya umiiyak ang kanyang nanay Diday. Kaya dali-dali siyang bumangon at sumunod sa nanay Diday nito at pinuntahan nga ang silid ng kanilang lola at ando na ang kanyang manang Belen na humahagulgol sa iyak. Kahit kasi alam na ni Alina na wala na ang kanyang Lola Maring ay hindi pa rin maiwasang maiyak. Lalo na nang makita ang kanyang manang Belen ay yakap-yakap ito. Kaya naman lumapit siya rito. Alina, wala na si Lola Maring. Iniwan na niya tayo. Dito na din humagulgol si Alina at dito na niya pinakawalan ang lungkot na kanyang nadarama kagabi pa. Kaya naman niyakap ito ni Belen. Nabalot ng lungkot ang tahanan nila Alina sa pagkawala ng kanyang lola. At wala namang kamalay-malay sina Belen at Diday na si Alina ang sumalo ng karunungan ni Lola Maring. Hindi kasi ito iniintindi ni Diday na wala ito sa isip niya dahil nga sa kalungkutan nila. Pinaglamayan si Lola Maring sa kanilang bahay at nagulat sila na marami ang pumunta at nagbigay respeto dito. Kaya naman kahit papaano ay napangiti ang tatlo dahil ang dating pinapangilagang matanda ay marami palang rumerespeto dahil sa mga naitulong nito sa mga kababaryo nila. Yun nga lang, ay takot o nahihiya ang iba na ipakita ito noong nabubuhay pa si Lola Maring. Pero gayon pa man, alam nila na hindi na ito kinakatakutan ng kanilang mga kababaryo, kundi ay inirerespeto na, kabilang na si Aling Goreng. Hay, kung kailan wala ng isang tao, doon mo lang makikita ang kabutihan niya. Opo, Aling Goreng, pero alam ko, kung nasaan man ngayon si Lola Maring, masaya na ho siya. Apo Manang, masaya po si Lola. Nakita mo? Hindi ba? Nakangiti siya na parang natutulog lang. Oo nga eh, nakita ko ang gaing-gaan ng mukha niya. Mabuti naman kung ganoon. Salamat sa inyo. Naging masaya ang lola niyo. Nabago ang tingin ng mga tao sa kanya. Dahil din sa inyo sa pagtulong niyo. Mali po, Aling Goreng. Si Lola Maring ho talaga ang gustong tumulong. Inuutusan niya lang ho kami. Apo Aling Goreng, yung mga tinutulungan po nila Nanay at Manang, si Lola Maring po ang nagsasabi nun. Ang kaso, ayaw na lang ipaalam sa iba. Pero sinasabi pa rin po nila Nanay at Manang. Pero may ilan pa rin po talaga na masama ang tingin po kay Lola. Hayaan mo na Ganun talaga Hindi mo naman hawak ang isip ng lahat ng tao. Lumapit si Aling Goreng sa kabaong ni Lola Maring upang tingnan ito. Para lang siyang natutulog. Ang gaan ng mukha niyang tingnan. Kung saan ka man naroroon, Mare. Maraming salamat sa iyo. Mamimiss kita. Lola, dalawan niyo na lang po palagi si Aling Goreng para po hindi niya kayo mamiss. Anong dalawin ka dyan, Alina? Wag naman. Nakakatakot naman yon. Pero lang po Aling Goreng. Pero Aling Goreng, pikit nga po kayo. Sinunod naman ito ng matanda. Ayan, baro at saya na lang po ang kulang sa inyo. Ayos na. Anong baro at saya na lang ang kulang? Ikaw talaga. Gusto mo na ba akong sumunod sa lola mo? Sabi niyo, mamimiss niyo po si Lola. Ikaw, hindi ka ba nalulungkot? Nalulungkot po. Pero ayaw po ni Lola na malulungkot ako. Natutuwa nga siya sa akin palagi kapag binibiro ko siya. Alam ko naman kung nasaan ngayon si Lola ay masaya na po siya. Kung sa bagay, tama ka nga dyan. Matapos tingnan ang kabaong ng matanda ay naupo na silang muli at ilang sandali lang ay dumating na ang mga magdadasal sa patay
Kaya inasikaso na ito nila Belen at Diday. Samantala, pumunta ng kusina si Alina para sana magtimpla ng kape nang bigla itong may naramdaman at nagmumulayan sa likod bahay nila banda kung saan kakahuyan na. Parang may masama akong nararamdaman sa likod ng bahay. At saka nakakaamoy ako ng nabubulok na karne. At dahil taglay na ni Alina ang karunungan ng kanyang lola, ay nalaman niya na aswang na balbal ito. May aswang na balbal sa likod ng bahay? Ang galing naman. Nabasa sa akin ng kaalaman ni Lola. Isang balbal ang gustong kumuha sa bangkay niya. Hindi ko hahayaan yan. Kaya humanda ka sa akin. At dito nga ikinuha ni Alina ang punyal sa loob ng kwarto na kanyang tinatago. At habang abala pa sa pagdadasal sina Belen at Diday kasama si Aling Goreng, ay pumunta ito ng likod bahay para hanapin ang nagtatangkang aswang na gustong kunin ang bangkay ng kanyang Lola Maring. Ay naku, nakalimutan ko pala magdala ng ilaw. Madilim pala dito. Babalik na sana si Alina pero naggulat ito nang lumapit ang maraming alitaptap sa kanya na umilaw sa buong paligid. Maraming salamat mga kaibigang alitaptap. Nagpatay sindi naman ang mga ilaw ng mga alitaptap na para bang naiintindihan nila si Alina. Ayos to ah. Parang nagagawa akong maintindihan ng mga alitaptap. Subukan ko nga. Mga kaibigan, bigyan niyo ako ng liwanag sa madilim kong daan at ituro ang kinaroroonan ng kalaban. At dito nga ay lumipad ang ilang mga alitaptap at parang gumawa ang mga ito ng maliwanag na daan patungo palalo sa kakahuyan. Kaya naman sinundan niyo ni Alina at dito na lamang tumapang ang amoy ng ibig sabihin ay nasa malapit lang ang kalaban. Kaya naghanda na ito at hinugot ang punyal niya hanggang sa tumigil ang mga alitaptap sa pagbigay ng daan. Kaya alam ni Alina na nasa paligid na ang nilalang. Kaya naman hinamon niya ito. Ay mga pangit, labas na kayo dyan. Alam kong nandito ka at balak mo pang kunin ang bangkay ng Lola Maring ko. Hindi kita hahayaan. Mula sa may madilim na parte ay lumitaw ang isang madungis na nilalang na may mahabang mga kuko at pangil at napakabaho na parang patay na daga at isa pa itong babae dahil sa mahaba nitong buhok. Sino ka? Paano mo ko natunton? Gayong may sabulag ako. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Close pa tayo? Pilosopo kang bata ka? Pero mukhang mag-isa ka lang. Ang tapang mo naman na pumunta at hanapin ako na mag-isa. O, mag-isa? Sino nagsabi sa'yo na mag-isa ako? Marami kaya akong kasama? Parang naalerto ang balbal dahil nga baka may kasama si Alina. Ano? May mga kasama ka? Oo, di mo ba nakakita? Sila ang nagbibigay ng liwanag sa akin. Ang ibig mong sabihin? Mga alitap-tap ang sinasabi mong kasama? Ang dami mo namang tanong na pangit ka. Umalis ka na lang dito kung ayaw mong masaktan. Dito ay tumawa ang nilalang dahil mga alitap-tap lang pala ang kasama nito. Ang tapang mong bata. Ahanga na sana ako sa'yo. Pero hangal ka din para puntahan mo ako mag-isa dito. Ikaw ang hangal pangit. Dahil hindi ako natatakot sa'yo at hindi ako papayag na galawin mo ang bangkay ng lola ko. Ang bangkay ng dating mangkukulam at mambabarang? Tsak, kapag nakuha ko yun, ay magbibigay sa akin yun ng karagdagang lakas. At pati ikaw, papatayin din kita. At papalitan ko ng upas ng saging ang katawan mo. Nang sa ganun, makain din kita pagkalipas ng ilang araw. Kapag nag-umpisa ng mabulok ang laman mo, bata. Ay subukan mo at lalabanan kita. Hinugot na ni Alina ang kanyang punyal at itinutok ito sa nilalang. Aba, may punyal ka pala. Pero hindi uubra sa akin yan. Ay titingnan natin. Kahit aswang ang kalaban ni Alina, ay parang wala itong nararamdamang takot dito. Samantala, balik sa bahay nila, ay hinanap ito ni Belen dahil hindi niya makita si Alina at tapos na ang kanilang padasal. Alina? Nasaan ka? Nay, nakita niyo ba si Alina? Nakita ko. Pumunta ng kusina kanina. Wala ho siya dun, Nay. Saan naman pupunta ang kapatid mo? Tingnan mo, baka nasa likod bahay. Pinuntahan nga ni Belen sa likod ng bahay si Alina at nagbaka sakali na andun ang kapatid pero wala din doon. At may nakita itong liwanag sa may kakahuyan kaya tila ba kinabahan ito. Alina, hindi kaya pumunta yun sa kakahuyan at may ginagawa na naman kung ano? Tinungo ni Belen ang kakahuyan
na may parte nagliliwanag na hindi sinasabi sa kanyang ina at nagbabaka sakali ito na andun nga si Alina. Samantala, balik naman kay Alina at sa balbal ay nagulat ang balbal dahil hindi niya magawang matamaan ng kalmot si Alina. Hindi. Bakit hindi kita magawang tamaan? Bakit ang bilis mong bata ka? Syempre, dahil kita ko. Ano namang kinalaman nun sa bilis mo? Huwag mo nang alamin dahil mamamatay ka na rin naman. Sinugod ito ni Alina ng pagtaga gamit ang punyal at nagagawa niya namang tamaan ng kalaban. Pero maliit na galos lamang ang natatamo nito kaya tumawa ang balbal. Sa tingin mo bata? Ay mahinang aswang lang ako. Hindi lang ikaw ang may kakayahan. Dahil sa dami ko nang nakain na mga bangkay ng mangkukulam at albularyo at antingero at ng iba pa, ay patuloy akong lumalakas. Kaya hindi uubra sa akin ng talas ng punyal mo sa bertod ng kabal na meron ako. Ano? May bertid ka? Oo batang manggagaway. Sa tingin mo ba, hindi ko alam na may bertod ka ng tikbalang? Kaya ka mabilis. Pwes, bilis ng tikbalang mo laban sa bertod ng kabal ko. Tingnan natin kung alin ang mas malakas. Anong sabi mo? Batang manggagaway ako? Mukhang hindi mo pa alam kung sino ka talaga bata. Pero hindi mo na malalaman pa yon at papatay na rin naman kita. At kakainin. Nang sa ganon, lalo pa akong magiging malakas. Inatake ng balbal si Alina at nakakailag pa rin ito at gumagante. Pero galos lamang ang natatamo ng kalaban niya. Sige lang, matatamaan din kita. Isang kalmot lang at tapos ka na. At isusunod ko din ang mga mahal mo sa buhay. Hindi ko hahayaan yun. Dito ay may naramdamang init si Alina at nagulat ang mga ito, maging ang balbal, na magtipon-tipon ang mga alitaptap na nagsisilbi nilang ilaw. Hanggang sa nagliwanag yun ng malakas at biglang lumiyab at lumitaw ang isang pulang bato na singlaki ng itlog pugo. Hindi, mutya ng apoy. Bakit lumitaw yan dito? Tinangkang kunin yun ng balbal. Pero nagawa siyang mapaso nang hawakan niya ito kaya napahiyaw ito sa sakit. Samantala, ang punyal naman ni Alina ay parang nanginginig at may kusang pumapasok sa isip nito na salita na itaas nito ang kanyang punyal at tawagin ang mutya ng apoy. Kaya naman itinaas nga niya ang punyal niya at nag-orasyon. Punyal na manggagaway na aking taglay. Igupin mo ang lakas ng mutya ng apoy. Nagliwanag ang mga nakaukit na salita sa punyal ni Alina at hinigop nga nito ang mutya ng apoy. Habang ginagawa ni Alina ay nandoon na pala si Belen at nakikita nito ang mga nangyayari sa kapatid. Samantala, sa kalaban naman nitong balbal ay nanlaki ang mga mata nito na magawang mahigop ng punyal ni Alina ang mutya ng apoy. Hindi! Nagawa mong ipakain sa punyal mo ang mutya ng apoy? Sino ka ba talaga bata? Si Alina, ang tatapos sa kasamaan yung mga kampo ng dilim. Kaya kamanda ka. Muling nag-orasyon si Alina. Liwanag at dilim, ako'y tingin. Nag-aapoy kong punyal, kalaban na ipatayin. Nagliyab ang punyal ni Alina at inatake nito ang aswang na balbal na may bertod ng kabal. At hindi kagaya noong una na hindi ito masyadong tinatablan. Ngayon ay bumao na ang umaapoy na punyal ni Alina sa katawan nito dahilan para mapasigaw ito. Ano ka ngayon? Hindi na uubra ang kabal mo sa nag-aapoy na punyal ko? Hindi. Paano ka nagtataglay ng bertod at mutya ng sabay? At saka bakit ko nararamdaman sa iyo ang parehong lakas ng kanan at kaliwa? Isa ka din bang mambabarang? Kahit ano pa o sino ako, isa lang ang sasabihin ko. Gagamitin ko ang kakayahan ko para tapusin ko yung mga kampo ng dilim. At dito nga ibinaon lalo ni Alina ang punyal nito sa katawan ng aswang. Kaya naman nagliyab na ang buong katawan ng balbal. Kaya napaatras ito. At dito ay nagawang mapatay ni Alina ang aswang na balbal ng mag-isa. Ayos to ah! Ang lakas ko pala bukid sa bertod at may mutya rin ang punyal ko at taglay ko ang karunungan ng Lola Maring. Kaya naman napapangiti ito. Pero bigla na lamang itong napatigil na may tumawag sa pangalan niya. At ito nga ay ang kanyang manang Belen. Alina? Manang, anong ginagawa niyo po rito? Ako dapat na magtanong sa'yo niyan. Hindi ba? Anong ginagawa mo dito? Manang? Nagsisika po? Ano nagsisiga ka dyan? Nakita ko na ang lahat, kaya wag ka na magsinungaling. Nakita mo na naman pala lahat, Manang? Bakit nagtatanong ka pa? Alina, magsabi ka nga sa akin ng totoo.
Ikaw ba ang sumalo ng karunungan ni Lola Maring? Kasi Manang, aamin na po ako. Ako nga po ang sumalo ng karunungan ni Lola Manang Belen. Ano? Bakit ikaw? Dapat ako yun eh. Naawa po kasi ako kay Lola Maring Manang para makapagpahinga na siya ng maayos. At saka ayaw ko din na ikaw ang sumalo kasi alam tinaayaw mo eh. At alamin ni Lola Maring, kaya ako na lang po ang sumalo. Isa pa Manang, kakaiba din naman akong bata. Kahit hindi niyo po sa akin sabihin, alam ko naman na ampun lang ako. Naawa naman si Belen sa kanyang kapatid dahil ito ang nagsakripisyo na saluhin ang karunungan ng kanilang lola. Imbes na sana ay siya. Kaya naman lumuhod ito sa harap ni Alina at niyakap ito. Anong ampun ka dyan? Kahit hindi kita kadugo, ikaw pa rin ang nag-iisa kong kapatid. At hindi yun magbabago, Alina. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko din po kayo ni Nanay Manang. Kaya ako nga ginagawa to para sa inyo eh. Ito lang yung magagawa ko sa sakripisyo na ginawa niyo po para sa akin. Anong sakripisyong sinasabi mo? Tumigil ka na nga. Naiiyak na ako sa iyo eh. Wala na nga si Lola Maring. Nagdadrama ka pa dyan. Tara na nga. Baka hinahanap na tayo ni nanay. Manong, isusumbong mo ba kay Nanay? Siyempre oo. Pero hindi ngayon. Patapusin muna natin ang libing ni Lola Maring. Sige Manong, pero tulungan mo ako magpaliwanag kay Nanay ha? Sige na. Kaya tara na, umuwi na tayo. Sandali po Manong. Ang bangkay ng pangit na aswang. Anong gagawin natin dyan? Hayaan mo na yan dyan. Mukhang tutupukin naman yan ng apoy eh. Marami ka ding ipapaliwanag sa akin. Pero saka na muna yon. Umuwi na muna tayo. Sige Manong, kung maganda na mahal ni Alina. Inuto mo pa talaga ako. Tara na nga. Umuwi na nga ang magkapatid sa bahay nila at hindi nga nila sinabi kay Diday ang mga nangyari. Oh, saan mo nakita ang makulit mong kapatid? Sa likod ng bahay, Nay. Umiiyak nga eh. Kaya sinamahan ko muna. Baka nalulungkot sa pagkawala ni Lola. Ganun ba? Malapit din naman kasi si Alina sa lola nyo. At siya palagi ang kasama nun pag wala tayo. Oo nga, Nay eh. Pero ayos na rin naman po si Alina, Nay. Sige, mabuti naman kung ganon. Kaya naman lusot na ang magkapatid sa kanilang ina dahil nagawang mapatay ni Alina ang aswang na balbal at naging maayos na ang lamay ng kanyang Lola Maring hanggang sa dumating ang araw na ibuburol ito. At dito ay mas lalong nagulat sina Alina, Belen at Diday dahil mas marami ang nakapaglibing sa kanila. Kaya naman kahit papaano ay naging magaan sa tatlo ang pagtanggap sa pagkawala ni Lola Maring. Matapos ang libing ay umuwi ang tatlo sa kanilang bahay at doon pa lang nila naramdaman ng pagod, lalo na ni Aling Diday. Dito na kasi nito naramdaman ng lungkot at pangungulila sa tiya na nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Kaya humahagulgol ito ng iyak. Hinayaan lamang ito ni Belen at Alina para mailabas nito ang lahat ng sama ng loob na kanyang kinikimkim. Kaya umiyak ng umiyak si Diday hanggang sa makatulog ito. Samantala sa magkapatid namang Belen at Alina ay nagkakape ang mga ito sa mesa. At dito na tinanong ni Belen si Alina patungkol sa nakalaban nitong aswang at kung paano nagawang maisalin sa kanya ng kanilang Lola Maring ang karunungan nito. Ngayon Alina, sabihin mo sa akin, paano ba nailipat sa iyo ang karunungan ni Lola Maring? At saan mo nakuha ang punyal na yan? Nang gabi na bago mamatay si Lola Maring Manang, pumunta ako sa kwarto niya at saka sinabi sa kanya na sa akin na niya ilipat ang karunungan niya bilang mambabarang at mangkukulam at ako na ang sasalo ng lahat, imbes na ikaw ang si Nanay Titay. Pinuntahan mo si Lola Maring? Apo, ang totoo, ayaw din po ni Lola na ikaw ang magmana ng karunungan niya Manang kasi gusto niyang mabuhay ka ng normal, kaya pumayag siya na ako na lang kasi kakaiba din naman akong bata. Kaya hinawakan niya ang noo ko Manang at inilipat lahat ng karunungan niya sa akin at siya din na nagbigay ng punyal sa akin na bigay sa kanya ng kaibigan niya na manggagaway noon. Ano? May kaibigang manggagaway si Lola Maring? Apo Manang, nakita ko yun sa balintataw niya at ang manggagaway din na to ang may-ari ng punyal. Ganun ba? Pero Manang, hindi nagawang magamit ni Lola Maring ang punyal na to. Binigay pala sa kanya to. Hindi para maging sandata, kundi para maalala niya palagi na maging mabuti at wag nang gumawa ng masama. Dahil ang punyal na to Manang ay magagamit lang ng isang manggagaway. Anong sabi mo? Magagamit lang ng isang manggagaway ang punyal na yan?
Kung ganon, ang ibig sabihin, isa kang manggagaway? Hindi ko alam, Manang. Pero yun din ang sabi sa akin ng kalaban kong aswang. Isa daw ako manggagaway. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Manang. Alam niyo ba ni Nanay ang totoo na pagkatao ko? Hindi, Alina. Natagpuan ka kasi namin sa isang sagingan noon sa dati naming lugar. Noong mga panahon na pag-auling pa ang ikinabubuhay namin ni Nanay Diday. At nung hindi pa kami kay Lola Maring nakatira. Ganun ba, Manang? Tsaka alam mo ba, inataka din kami ng aswang nun sa bahay. Mabuti nga at napatay ko yun eh. Talaga, Manang? Nakapatay ka ni ng aswang? Oo, nung kasing edad mo ako noon, nakapatay na din ako ng aswang. At saka kaya kami lumipat. Natakot din si Nanay na baka balikan kami ng kamag-anak ng aswang na napatay ko. Kaya pumunta na kami kay Lola Maring. Baka ako ang habol ng aswang nun, Manang. Kasi cute ako eh. Ano namang kinalaman ng pagiging cute mo? Pero sabi nga ni Lola Maring, baka ikaw nga ang habol ng aswang. Bata ka pa kasi, may bertod ka na eh. Ang gintong buhok mo sa ulo, yun daw ang bertod ng tikbalang. Manang, eto yun. Pero sino kaya ang naglagay sa akin nito? Baka ang tunay mong nanay o tatay ang naglagay niyan sa'yo bago ka nila iwan sa sagingan. Siguro nga, no? Tsaka baka manggagaway din siguro ako, Manang. Kasi nagagamit ko ang punyal na to eh. Baka, malay natin. Pero gusto mo ba silang hanapin? Bakit ko naman gagawin yan, Manang? Syempre, sila yung totoo mong mga magulang. Hindi na, Manang. Kasi kayo na ang pamilya ko ni Nanay. At mahal na mahal ko kayo. Isa pa, baka hindi naman ako mahal ng mga magulang ko at iniwan nila ako. Malay mo naman, baka may rason sila kung kaya ka nila iniwan sa sagingan, Alina. Hindi natin alam ang dahilan nila. Kahit ano pa ang dahilan nila, bahala sila, Manang. Basta kayo na ni Nanay Diday ang pamilya ko at masaya na ako sa inyo. Kaya ayos na, kahit hindi ko na sila makilala pa. Kung sa bagay, kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. Tayong tatlo na lamang nila Nanay ang magkakasama ngayon sa buhay. Apo, Manang, at akong bahala sa inyo pag may pangit na aswang ang manggugulo sa atin. Ngumiti na lamang si Belen. Natutuwa ito sa kanyang kapatid. Matapos nga ang araw ng libing ni Lola Maring ay nagpahinga na muna sila. Samantala, sa kalaban naman nila na si Driana ay gumaling na ang mga sugat nito na tinamumula sa laban niya noon sa tunay na ina ni Alina na si Ignaya. Sa wakas, nawala na din ang mga paso ko sa katawan. Ilang taon din ang tiniis ko dahil sa ginawa ng Ignayang yon. Pero hindi bale, ngayong nagbalik na ako, makakapaghasik na ako ng kasamaan at wala nang makakapigil sa akin. Dito ay may ilang aswang ang lumitaw na alagad na Driana at ilan dito ay manananggal at mga kadwang. Mirna, ang alagad kong manananggal at ang kadwang na si Corina. Nasaan naman ang pinuno ng mga balbal na si Belinda? Hindi po namin alam, mahal na Driana. Baka nag-traitor na yun sa akin. Balita ko, nagpapalakas daw yun. May taglay ng bertud. Hindi naman siguro mahal na Driana. Wala pa rin siyang magiging laban sa inyo. Mabuti naman at alam nyo. Dahil walang makakatalo sa apoy ng kadiliman na taglay ko. Ala sige, humayo kayo at magkalat ng takot at kaguluhan. Tumango ang mga ito at lumakad na. Samantala kinabukasan sa baryo nila Alina ay balik na sa normal ang buhay ng mag-iinang Diday, Belen at Alina. Belen, nasaan na naman ang kapatid mo? Hindi ko alam, Nay. Naglalaba ho ako dito eh. Ay nako, wala na naman dito sa bahay. Alam niyo na ho kung nasaan yun kapag wala dito sa bahay, Nay. Malamang nasa tindahan na naman yun ni Aling Goreng. Malamang nga. Di bali na nga lang. Aalis muna ako. Pupunta ng bayan. Ay bibilhin lang. Ikaw na muna bahala sa bahay natin, Belen ha? Opo, Nay. Sige ho. Samantala kay Alina naman ay nasa tindahan nga ito ni Aling Goreng. O Alina kanina ka pa kumakain dyan ng chicherya Pang ilan na ba yan? Pang-5 pa lang naman to, Aling Goreng. Pang-5 na nga yan. Kaya bayaran mo na Babayaran ko po ito, Aling Goreng, pag nagkapera po ako. Ano? Ang ibig sabihin ay wala kang pera dyan? Wala po, Aling Goreng eh. Nakalimutan ko magdala. Nakalimutan mong magdala Wala ka naman talagang pera Hindi po, Aling Goreng May pera po ako din sa bahay. Saan ka naman kumuha ng pera mo? Doon po sa mga nagsusugal sa lamay ni Lola Maring.
Marami nga pong tong yun eh. Marami naman pala ah. Bakit hindi ka nagdala ah? Ngayong pupunta ka dito oh. Hindi ko pa po nahihiwala yung mga tigbe 25. Yun po kasing ibabayad ko sa inyong Aling Goring kasi marami po yun eh. Ayoko po na mag-imbak nun. Ano? Tigbe 25 ang ibabayad mo sa akin. Apo, pero din naman po yung Aling Goring ah. Kaya wag na po kayo magreklamo po dyan. Ako pa ngayon na nagrereklamo ah. Wala kang dalang pambayad dyan. Ay nako, pambirang bata ka talaga ah. Bueno, siya nga pala ah. Pupunta ako sa anak ko bukas, sa may kabilang baryo ah. Piyesta roon. Gusto mo bang sumama ah? Ano po? May anak pala kayo Aling Goring? Akala ko, matandang laon po kayo eh. Anong matandang laon ka dyan? May anak ako ah. Pero nakatira sila nun sa kabilang ibayo ah. Pero ngayon lang lumipat sa may kabilang baryo ah. Hindi po kayo nagkukwento sa akin na may anak pala kayo Aling Goring ha? Bakit ko naman ikukwento sa'yo ah? Close ba tayo ah? Ginagawa mo na yung linya ko Aling Goring ah. Wala kang originality. Aba, may nalalaman ka pang originality dyan. Bueno, sasama ka ba? Apo, sisama po ako Aling Goring kasi marami pagkain dun ah. Basta pagkain talaga mabilis ka Pero sige na magpaalam ka sa nanay at manang mo para payagan ka Sige po Aling Goring, magpapaalam po ako. Basta sisama po ako ah. Sige na magkita tayo dito bukas ng umaga Mga alas 7 lalakarin lang natin. Siya nga pala doon ako matutulog. Kaya magpaalam ka na din na doon ka din matutulog. Kung gusto mo At kung ayaw mo naman, ipapahatid na lang kita Sige po Aling Goring, doon din ako matutulog. Wala pa naman kaming pasok at sa susunod na buwan pa ang pasukan. Sige na basta magpaalam ka ng maayos Alina Apo, uuwi na nga po ako para magpaalam Aling Goring. Paalam po. Lumakad na nga si Alina pauwi ng kanilang bahay. Ay nako, ang kulit talaga ng batang yon. Ilang supot ba naman ng chichirya ang naubos? Kung hindi pa yun umuwi. Baka lalong madagdagan na makukuha niya sa tindahan ko. Panayang kain dito, wala namang pera Napapailing na lamang si Aling Goring kay Alina na papalayo na sa tindahan nito. Dalang kinakain nitong chichirya. Pag uwi naman ni Alina sa bahay nila, ay nakita niya ang kanyang manang Belen na naglalaba. Manong, andito na ang kapatid mong maganda at cute. Kay Aling Goring ka na naman galing no? Paano mo naman nalaman Manong? Manghuhula ka na ba ngayon? Anong manghuhula? Kita na sawak mong chichirya. Nangutang ka na naman dun no? Hindi Manong ha. Nakalimutan ko lang magdala ng pera. Pero babalik ako para bayaran din si Aling Goring. Saan ka naman kukuha ng pera? Di ka naman binibigyan ni nanay at wala kang pasok. Di sa tong nung nagsusugal sa lamin ni Lola Maring. Inipon ko kaya yun. Ay nako, ikaw palang kumukuha ng tong salamay. Kaya pala walang masyadong tong doon Iniipon ko naman yun Manong. At saka mabuti nga yun. Hindi na ako nangihingi sa inyo ni nanay. Kung sa bagay. Sige na, tulungan mo nga ako maglaba dito. Sige po Manong, pero magpapaalam po ako sa inyo ha. Magpapaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Niyaya kasi ako ni Aling Goring na makikifiesta sa anak niya sa kabilang baryo. O sige, pero magpaalam ka kay nanay mamaya pag uwi niya. Umalis papuntang bayan. O sige, pero magpaalam ka mamaya kay nanay pag uwi niya Umalis pa, papuntang bayan. Sige Manong. Tsaka doon pala kami matutulog. Baka magpasaway ka lang doon. Hindi po Manong, mabait naman ako eh. Mabait nga, pero may pagkapasaway ka din kaya minsan. Ano ka Manong? Hindi kaya ako pasaway? Tutulungan nga kita sa paglalaba mo eh. Tinulungan nga ni Alina ang kanyang manang Belen sa paglalaba, kaya napapangiti na lamang ito dahil alam niya na kaya ito tutulong ay para payagan siya nito na sumama kay Aling Goring. Kaya naman matapos na sila sa paglalabada ay nagsampay na sila ng mga nilabhan at nagpahinga na. Lumipas ang mga oras at hapon na makabalik ang nanay Diday nila. Mga anak, nandito na ako. May dala akong tinapay dito. Wow, tinapay. Masarap yun ipare sa kape. Gusto mo ba ng kape Nay? Ipagtitimpla kita. Sige ba? Parang ang bait ngayon ng bunso ko Parang duda ako dyan Ano ka Nay? Mabait naman talaga ako. Tinulungan ko nga si Manang maglaba kanina. Talaga? Tumulong kang maglaba? Himala Nay,
Magpapaalam kasi yan. Sasama daw kay Aling Goring bukas para makifiesta sa anak nito sa kabilang baryo. Ganun ba? Hindi pwede. Nanay naman eh. Pinagtimpla na nga kita ng kape, tapos ayaw mo pa akong payagan na sumama kay Aling Goreng? Hindi ka pa naman nagpapaalam sa akin ah. Sinabi na ni Manang Beli nanay eh. Kaya sige na, payagan niyo na po ako. Minsan lang naman po ako sasama kay Aling Goreng. Payagan niyo na ho yan, Nay. Pag hindi niyo ho yan pinayagan, bubusangot na naman ang mukha niyan. Sige na, pero wag ka makulit dun ah. Apo, doon lang po pala kami matutulog na Aling Goreng, Nay. Kaya isang araw kami ron. Sige na, basta magpapakabait ka doon. Salamat po, Nay. Ang bait talaga ng nanay kong maganda na mahal ni Alina. Inutumo pa talaga ako. Pinayagan ka na nga. Niyakap naman ni Diday ang bunsong anak. Kahit kasi ampon lang si Alina, ay mahal na ito. Kaya naman kinabukasan ay maagang ang gumising si Alina. At nang matapos itong makagayak ng damit at makapag-almusal, ay nagpaalam na ito sa kanyang nanay at manang. Manang? Nanay? Aalis na po ako. Sige, mag-iingat ka ha. Sandali, itong baon mo para may pera ka. Huwag kang magpapasaway dun kay Aling Goring ha. Apo, salamat po, Nay. Tumakbo na nga si Alina na tuwang-tuwa dahil hindi lang siya pinayagan ng kanyang nanay at manang. Binigyan pa siya nito ng pera. Kaya naman dumiretso na ito kay Aling Goring. Aling Goreng, nandito na po ako. Mabuti naman at nandito ka na ah. Tara na ah, lumakad na tayo oh. Lumakad na nga ang dalawa patungo sa baryo kung saan naninirahan ng anak ni Aling Goring. Pagdating nila sa lugar ay tuwang-tuwa si Alina dahil may perya doon at marami ang nagtitinda. Oh, ang dami palang nagtitinda dito, Aling Goreng. Tapos may perya po. Syempre naman, at piyesta nga. Maglilibot ako mamaya dito, Aling Goreng. O sige, mamaya na. Dumiretso muna tayo sa bahay ng anak ko. Lumakad nga sila at nakarating sa bahay ng anak ni Aling Goring. Andito na tayo. Glenda, andito na ako. Nay, mabuti naman at nandito na kayo. Sinong kasama nyo? Si Alina, ang apo ng kumari kong namatay nung nakaraan. Alina, ang anak ko, si Glenda. Hello po, Manang Glenda. Ang ganda niyo naman po. Bakit si Aling Goreng ay pangit po? Ampun po siguro kayo, no? Hindi kaya mana po kayo si tatay niyo na pogi. Tapos ginayuma lang po ni Aling Goreng. Anong ampon? At anong ganayuma ka dyan? Pero lang po, Aling Goreng. Kayo naman, nagagalit ka agad. Ang cute mo naman. Nakakatuwa ka pa. Apo, cute po talaga ako. Cute nga sana ah. Pasaway naman. Pasok na ho kayo, Nay. Para makakain na ho kayo habang wala pa mga bisita. Mabuti pa nga. Nagugutom na din ako. Hindi pa ako nag-aagahan. Pumasok na nga ang dalawa at dito na din napansin ni Alina na may kakaiba sa paligid at may naaamoy itong mabaho. Pero hindi niya muna ito pinansin. Oh, bahala na ho kayo na ya. Alina, huwag kang mahihiya. Kain lang ng kain. Mamaya pag naluto na ang lechon, kumain na lang kayo ulit. Aantayin ko na lang po ang lechon kasi nag-agahan naman po ako eh. Busog pa po ako. O sige, may niluluto pa naman sa likod ng bahay. Kung ayaw mong kumain, Alina bahala ka Basta ako, pakain ako. Doon lang po ako sa likod ng bahay, Aling Goreng. Manonood ako ng mga naglilechon doon. O sige, ikaw ang bahala. Lumakad nga patungong likod ng bahay si Alina dahil doon niya naaamoy ang mabahong amoy. Kaya naman lumabas ito para sundan kung saan ito nanggagaling. Ano kaya ang mabahong amoy na yun na malangsa? Sa pagsunod niya sa amoy ng malangsa ay napapunta ito sa may bahagi ng kakahuyan at may mayabong na mga damo kaya may tumawag dito. At ito ay nagluluto doon na tsahe ng asawa ni Glenda na si Aling Bebang. San ka pupunta bata? Huwag ka dyan. Baka may ahas dyan. Matuklaw ka pa Kaya naman bumalik si Alina at lumapit sa tumawag sa kanya. Magandang araw po. Magandang araw naman. Sino ka? Kaninong anak ka? Kasama po ako ni Aling Goreng Ale. Alina po ang pangalan ko. Kasama ka pala ni Balaeng Goreng. Balaan niyo po si Aling Goreng? Oo, Alina Ako si Lola Bebang. Pamangkin ko kasi ang asawa ni Glenda Pero wala siya dito. Nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Pero siya nga pala, ano bang ginagawa mo roon? Wala po, nakaamoy po kasi ako ng malang sa Aling Bebang. Ano ka mo?
Nakaamoy kang malangsa ah. Apo, dun po banda. Dun Aling Bebang oh. Ganun ba ah? Ay mukhang gustong magsalisino na ah. Mabuti naman at sinabihan mo ako. Anong salisi po Aling Bebang? Baka gusto nung manlason o mangyanggaw. Baka aswang yan Alina ah. Kapag fiesta kasi o may handaan ay may mga sumasalising mga ganyan. Ano po? Manlason o mangyanggaw? Alam mo kasi, maraming kilkig ngayon. Gumagala sila sa lugar na to. Pati na din aswang. Kaya ako, istrikto ako sa pagluluto. Hindi ako nagpapapasok ng kahit na sino. Kahit po kilala niyo Aling Bebang? Oo, Alina ah. May iba kasi mga aswang na nanggagaya ng mukha ng mga tao. Kaya mahirap na magtiwala ngayon. Ganun po ba Aling Bebang? May mga aswang palang ganun? Di ko alam yun ah. Kaya ikaw, huwag kang basta-basta tatanggap ng pagkain sa hindi mo kilala. At baka mayangga umalason ka. Pero teka lang sandali lang. Paano mo nalaman na may malangsa doon? Albularya ka ba? Hindi po ako albularya Aling Bebang. Pero yung lola maring ko, mangkukulam po at dating mambabarang. Pero mabuti po siya at mabait. Tapos sinaruan niya po ako ng konting kaalaman niya. Kaya nalaman ko po na may kakaiba din sa bandaron. Akala ko nga po ay marka ng aswang. Ganun ba? Kakaiba ka palang bata Alina ah. Pero bueno, pumasok ka na dun sa loob. Huwag ka dito. Mausok dito sa lutuan. Wala po akong gagawin din Aling Bebang eh. Pwede bang dito na lang po ako sa inyo? Babantayan ko po kung sino ang lalapit. O sige na ah. Mabuti pa nga. At may kaalaman ka ah. Malalaman mo pag may masamang presensya ah. Dito ka lang sa labas magbantay. Apo, sige po Aling Bebang. Sandali lang. Kukuha ko ng niluluto kong dinuguan. Ipapatikim ko sa'yo. Kumuha nga si Aling Bebang ng dinuguan at ibinigay niya yun kay Alina para tikman ito. At dito ay nasarapan naman ito sa pagkain nun. Sarap naman po nito Aling Bebang. Ang sarap niyo po palang magluto. Ganun ba? Mabuti naman at nagustuhan mo. Hay, naalala ko tuloy sa'yo makulit ko ding pamangkin. May pamangkin po kayo Aling Bebang? Kasing edad mo din yun. Pero tamad nga lang. Pero mabait din. Bueno, Alina, magluluto na ako. Dito ka lang. Sige po, ako pong bahala tito. Tumambay nga si Alina habang kumakain ng dinuguan sa labas ng kubo kung saan nagluluto si Aling Bebang. Sarap na sarap pa ito sa kinakain nang dumating si Aling Goreng na hinahanap ito. Andito ka lang pala Alina. Saan ka kumuha ng kinakain mong dinuguan na yan? Aswang ko ano? Hindi ka pwedeng lumapit dito. Gusto mo pang mangyang gawa? Anong aswang ka dyan? Pambirang bata ka. Lumapit lang ako sa'yo. Aswang na kagad. Hindi mo ako maliloko. Ginagaya mo pa ang mukha ni Aling Goreng Gorilla. Anong goring-gorilla ka dyan? Lumabas naman sa pinaglulutuan nito si Aling Bebang nang marinig ang pagtatalo ni na Alina at Aling Goreng. O Alina, anong problema? Maring Goreng, ikaw pala. Kamusta? Matagal din tayong hindi nagkita. Ayos lang Maring Bebang. Mabuti. Nakapunta ka rin dito. Oo Mare, pinakiusapan ako ni Glenda. Ako daw magluto sa fiesta dito para sigurado. Siya nga pala, bakit kayo nagtatalo nitong si Alina? Gusto pa kasi mangangin ng dinuguan ni Aling Goreng Aling Bebang. Sabi ko, mag-antay lang. Pero ayaw makinig eh. Nagtatabog pa. Ano nangihingi ng dinuguan ka dyan? Ikaw, nag-iimbento ka na naman Alina. Ang sabi mo kanina ay aswang ako. Pasensya ka na Mare eh. Pinagbantay ko kasi si Alina dito. Ang sabi ko, huwag magpapasok ng iba at baka manlason yun o mangyayangga. Alam mo na, nag-iingat lang. Nga, palibasa, hindi kasi nag-iingat si Aling Goreng Aling Bebang eh. Tsaka mali ko ba Aling Goreng na baka nagbabalat kayo lang po kayo at isa pala kayong aswang. Nag-iingat lang po ako. Hindi niyo naman po ako masisisi. Mukha po kayong manlalason eh. Anong manlalason ka dyan? Kanina ay aswang, ngayon ay manlalason naman. Parang gusto ko na yata magsisi na sinama pa kita ditong bata ka. Hayaan mo na Mare eh. At ang bibangan nitong si Alina. Sandali nga lang, ikukuha din kita ng dinuguan. Kinuhaan nga ng dinuguan ni Aling Bebang si Aling Goreng at ibinigay ito dito. Kaya naupo na din ito sa mesa kung saan kumakain si Alina. Aling Goreng, kakakain niyo lang sa loob ah. Parang wala po kayong kabusugan. Kumain ka na lang dyan. Piyesta naman. Kaya kakain ako ng gusto kong kainin. Kumain na nga ang dalawa pero lingid sa kaalaman nila
ay may nagmamasid sa kanila sa unahan at ito yung manlalason na isa ding aswang nakaduwang na si Corina na siyang naamoy pala ni Alina. Pesting bata yun ah. Ano kayang meron sa batang yun? Muntik pa akong mahuli sa pinagtataguan ko ah. Hindi tuloy ako makalapit sa nagluluto para maglagay ng lason. Pero mamaya, umanda ka sa akin na bata ka. Wika nito habang nakatingin kay Alina at Aling Goring na kumakain. Samantala, lingid sa kanyang kaalaman ay ramdam ito ni Alina pero nagsasawalang kibo lamang ito at ito din pala ang rason kung bakit siya nagpaiwan sa may ulutuan para hindi tuluyang makalapit ang kung sino mang nararamdaman nito na may masamang presensya. Andyan ka pa nagtatago sa may kakahuyan ha? Pero hindi ko hayaang makalapit ka dito. O magawa mo ang gusto mo. Wika nito habang kumakain pa rin ng dinuguan at nagsasawalang kibulang ito na kunwari ay hindi niya alam. Matapos kumain ng dalawa ay nanatili lamang sila sa likod ng bahay hanggang sa matapos na nga ang lahat ng niluluto at maihain na ito sa loob. Makalipas ang ilang sandali, nagsisidatingan ang mga bisita para makifiesta kaya naging abala na ang lahat. Dito na sumalisi ang aswang na manlalaso na si Corina at pumasok din ito sa bahay para makihalubilo sa mga bisita. Lahat naman kasi ng pumapasok sa bahay ay pwedeng kumain, mapakilala man, o ito ay hindi. Kaya naman dito ay marami ang tao. Gayunpaman, habang abala ang lahat, ay nakikimadsyag lang din si Alina sa gilid at minamatyagan niya si Corina dahil kahit may sabulag itong ginamit ay alam ni Alina na ito ang aswang dahil naaamoy niya ito. Gayunpaman ay hindi ito nagpahalata. Kumuha ng pagkain kunwari si Corina at nang alam niyang walang nakatingin ay kinuha niya ang boteng may lason sa kanyang bulsa at balak sanang ihalo ito sa isang putahe na nakahain doon nang bigla niyang mapansin si Alina na nakatingin sa kanya at nang makita siya nito ay mabilis siyang sinita. Ano yun? Anong ilalagay mo sa pagkain? Ha? Anong ilalagay? Wala ah. Anong wala? Ayan o. Tinago mo pa sa bulsa mo. Dahil sa pagsita ni Alina sa kanya ay napatingin ang lahat kasama na sina Aling Goring at Aling Bebang. Alina, ano yan? Aling Goring, may binabalak po siyang ilagay sa pagkain. Ano bang sinasabi mo bata? Huwag ka mambintang ha? Hindi ako nang bibintang. Nakita talaga kita. Akala mo, makakalusit ka kay Alina ha? Kung hindi totoo ang sinasabi ng bata, maaari mo bang ipakita ang laman ng bulsa mo? O sige, ipapakita ko. Inilapag nito ang pagkain. At akma nang dudukot sa kanyang bulsa nang bigla itong tumakbo papalabas. Kaya nagulat ang lahat, kaya hindi na nila ito nahabol pa. Mukhang tama ka nga Alina. Mukhang may masamang balak yon. Mabuti na lang at nakita mo. Apo Aling Bebang, magaling po ako eh. May silbi ka din naman pala. Akala ko'y pasaway ka lang at makulit. Dahil sa nangyari, ay hindi natuloy ang balak ni Corina. Kaya galit na galit ito kay Alina. Nakakainis! Humanda talaga sa akin ng batang yun. Hindi ko ito palalampasin. Dahil sa kanya muntik pa akong mahuli. Wika nito na galit na galit. Samantala, balik naman sa normal ang mga nangyayari sa bahay kung nasaan sina Alina. Hanggang sa sumapit ang hapon at kukonti na lamang ang bisitang lumalabas-pasok sa bahay nila Glenda at nagsisimula ng mag-inuman ng mga kalalakihan sa likod ng bahay. Dito ay nagpaalam na si Alina kay Aling Goring na maglilibot na ito sa paligid at pupunta ito ng perya. Aling Goring, maglilibot na po ako ha. O sige pero bumalik ka bago dumilim. Huwag lalayo Alina ah. Apo Aling Goring, sige po. Kaya naman naglakad na nga si Alina para maglibot ng perya at dito ay naaaliw ito sa mga nakikitang mga nagtitindang mga kung ano-ano. Ang saya naman, ang daming tao. Pumunta pa ito ng perya at dahil may pera naman ay sumakay pa ito sa mga sakayan at tuwang-tuwa ito. Kahit mag-isa lang ay masaya itong gumala at maglibot sa paligid hanggang sa hindi nito namalayan ng oras kaya naman inabot na ito ng dilim. Lagot, napasobra yata ako ah. Hindi ko namalayan ng oras. Baka hinahanap na ako ni Aling Goring. Kaya mabuti pa na umuwi na ako. Uuwi na nga sana si Alina nang maramdaman niya na may matang nakamasid sa kanya. Balak pa akong bagati ng pangit ito ah. Kasi yatang masaktan.
Lumakad si Alina palihis sa maraming mga tao at pumunta sa liblib. Dahil alam niyang susundan siya na nakamasid sa kanya. At nang papasok na sana ito sa may kakahuyan, ay nakita ito ni Aling Goring na sumunod pala sa kanya. At hindi nga ito nakauwi kagaya ng usapan nila na wag itong magpaabot ng dilim. Alina, saan ka pupunta? Mabutit nakita kitang bata ka. Nag-aalala na ako sa'yo. Di ba sinabi ko sa'yo na umuwi ka bago dumilim? Hindi mo na naman sinunood. Aling Goring, ano pong ginagawa niya dito? Ano pa? Eh di hinahanap ka. Pasensya na po Aling Goring ha. Naaliw po ako sa perya, kaya hindi ko na po namalayan ng oras. Siya, sige na. Umuwi na tayo. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka papasok sa kakahuyan? Nawiwiwi po ako Aling Goring. Ano? Eh may mga banyo naman dun sa plaza. Bakit hindi ka dun umihi? Marami pong tao. Eh di dun na lang sa bahay. Tara na. Umuwi na tayo at gabi na. Dito na lang po, hindi ko na po kaya eh. Wala na nga nagawa si Aling Goreng, kundi ang sumunod na lamang kay Alina na pumasok na sila sa kakahuyan kung saan walang tao. Bilisan mo na Alina. Apa Aling Goring? Dito ay nagantay si Aling Goreng kay Alina at maya-maya lang ay tinawag na niya ito. Aling Goring, dito po. O bakit na naman Alina? Ano na naman yan? Nanlaki ang mga mata ni Aling Goreng nang makita nito sa harapan niya ang isang malaking baboy na sing taas lang halos nito na namumula ang mga mata at naglalaway. Alina, tara na. Madali ka. Sandali Aling Goring, ulihin po muna natin yung baboy at katayin. Hindi yan ordinaryong baboy Alina. Aswang yan, kaya tara na. Alam ko po Aling Goring. Kanina pa ako minamatsikan yan eh. At saka kaya nga po tayo narito para walang makakita sa atin at magpakita ang pangit na to. Ano? Ibig sabihin, sinadya mo na pumunta ng kakahuyan. Apo Aling Goring? Nakita ni Aling Goreng na naging seryoso ang mukha ni Alina at may hinugot itong punyal na nakatago sa likod niya at nakita niya din ang pagbago ng anyo ng malaking baboy na isang babae. Alina, anong ginagawa mo? Bakit may punyal ka? Sa likod lang po kita Aling Goring at ako na po ang bahala sa isang to. Ang tapang mo naman bata. Hindi ka man lang natakot sa akin. Pumunta ka pa talaga dito sa kakahuyan? Oo, para tapusin kang pangit ka. Para hindi ka na makapang-perwisyo pa. Hindi ka lang palang mandalason. Aswang ka din. Nakita ni Aling Goreng na ang babaeng kaharap nila ay ito din ang babae na sinita ni Alina sa may bahay kanina. Talaga? Tatapusin mo ako? Nakakatawa ka naman. May punyal ka pang hawak. At nagtawag ka pa ng kasama? Kahit magtulong pa kayo, wala din kayo magagawa sa akin dalawa. E di tingnan natin. Tsaka hindi sasali sa laban si Aling Goring. Referee lang siya. Anong referee ka dyan? Pambirang bata ka talaga. May kaharap na nga tayong aswang. Nagbibiro ka pa. Huwag po kayong matakot Aling Goring. Magtiwala po kayo sa akin. Doon nga ako natatakot dahil wala akong tiwala sa yung bata ka. Tinawag mo pa ako para palapitin. May kaharap ka na palang aswang. Ngayon, kumanda kayo sa akin. Lalo ka na bata. Dahil sa pagsira mo ng mga plano ko kanina. Ikaw ang umanda sa akin. Naghanda si Alina para sa laban at tinuon niya ang punyal niya sa aswang. Pero tumawa lamang ito at nagwika pa na ano naman umano ang magagawa ng punyal niya kung hindi niya ito makikita. Dito ay nagtago ito sa dilim. Kaya naman hindi nga nila ito nakikita at kinabahan na si Aling Goreng. At dahil nga sa kaba ay napaihi ito. Ang pangi naman. Aling Goring, umihi po kayo. Huwag mo na akong asarin Alina. Sinong hindi mapapaihi sa takot? Hindi natin alam kung mabubuhay pa tayo. At hindi natin siya makita. Baka bigla na lamang yung sumunggab. Huwag po kayo mag-alala. Sabi sa inyo, akong balay. Manood po kayo Aling Goring. Itinaas ni Alina ang kanyang punyal at dito ay nag-orasyon ito. Apoy ng kabutihan, ako'y nananawagan. Nagliliyab na liwanag, apoy ng pag-asa. Sa punyal ko magliyab ka. Nagulat si Aling Goreng na magliyab ang hawak na punyal ni Alina at nagbigay liwanag sa dilim ng paligid. Kaya nakita nila ang aswang na si Corina. Hindi! Paano ba nagagawa yan bata? Paano nagliyab ang punyal mo? Ano ka ngayon? May patago-tago ka pa ha? Hindi yan obra sa akin. Tsaka ba't ko naman sasabihin sa'yo? Kung bakit?
Close ba tayo? Isang babaylan lang o isang manggagawi lang ang may kayang gawin yan. Sila lang ang may kakayahan na ipakain sa mga gamit nilang isang mutya. Ibig sabihin, hindi ka ordinaryong bata? Hindi pala talaga nagkataon lang na nalaman mo ang balak ko kanina. Dahil sa una pa lang, alam mo na. Oo, alam ko na at nagkukunwari lang ako, kaya lagot ka ngayon sa akin. Sinugod ni Alina si Corina at nagulat ang aswang dahil sa bilis ni Alina. Dahil nga sa bertod ng tikbalang. Dito ay inatake niya si Corina at tinaga. Sinangga naman yun ng aswang. Pero dahil sa talim ng nagliliyab na punyal ni Alina ay nagawa nitong maputol ang kamay ng aswang. Kaya napahiyaw ito sa sakit. Hindi naman makapaniwala si Aling Goreng sa kanyang nakikita at napapatulala na lamang ito dahil hindi niya akalain na ang makulit na bata na palaging tumatambay sa kanyang tindahan at umuubos ng kanyang chicherya ay kaya palang makipaglaban sa aswang. Paano may batang manggagaway sa lugar na to? Katapusin mo na ngayon, pangit. Makakamit na ng mga nabiktima mo ang hostisya. At dito ay nag-orasyon muli si Alina. Liwanag sa dilim. Ako'y nananalangin. Punyal ko naglilab sa dilim. Tupukin mo ang kampo ng dilim. Lalong lumakas ang liwanag sa punyal ni Alina at muling sinugod nito si Corina at tinaga. Dito ay wala nang magawa ang aswang nakadwang, kundi ang mapahiyaw na lamang habang tinutupok ito ng apoy. Kaya nagawang mapatay ni Alina si Corina. Yan ang bagay sa iyong pangit ka. Matapos mapatay ni Alina ang aswang na si Corina, ay pinunta niya si Aling Goreng na natutulala pa rin. Aling Goreng? Hoy, Aling Goreng, natutulala na naman po kayo. Diyugyug niya ito at dito pa lang ito nakabalik sa ulerat. Alina ano nangyari Ay naku, tandaan niyo Aling Goreng, 6:30, sinumpong po kayo ng pagkatulala niyo. Anong sinumpong ka dyan? Diyos ko, nagawa mong mapatay ang aswang. Maliit na bagay Aling Goreng. Ang yabang mo. Pero may ipapagmayabang ka naman talaga. Tara na, umuwi na tayo. Sige po, pero mauna na po kayo Aling Goreng. Huwag po kayong didikit sa akin at ang pangayin niyo po. Sige, kasalanan mo to. Kaya mo naman palang talunin ng aswang. Tinawag-tawag mo pa talaga akong bata ka. Napaihituloy ako sa takot dahil sa'yo. Ay naku, ako pa may kasalanan. Kahit ako na yung nakapatay sa aswang, umuwi na nga po tayo. Umuwi na nga lamang ang dalawa at napapailing na lamang si Aling Goreng kay Alina. Samantala kay Belen naman, ay ginabi na ito ng uwi sa kanila dahil galing ito sa bahay ng isa nitong kaibigan na may kaarawan. May kasama naman itong dalawa pa na taga kanila din. Pero sa pag-uwi ng mga ito ay binagat sila ng manananggal. At ito ay isa sa alagad ni Dariana na si Myrna. Mabuti na lamang at nagawang makaligtas nila Belen nang may sumaklolo sa kanilang mga magsasaka na ginabi sa pag-uwi. Ngunit gayon pa man ay sugatan si Belen at kasama nito dahil sa tinamong kalmot na galing sa manananggal. Salamat naman anak at kahit nasugatan ka, ligtas pa rin kayo ng mga kasama mo. Apo Nay, mabuti na lang po at may tumulong sa amin ng mga magsasaka na narinig ang sigaw namin. Mabuti. At wala din dito ang kapatid mo. Naku, kung nandito yon, baka kasama nyo din yon. Baka may nangyari pa doon. Sa isip ni Belen ay kung kasama niya si Alina, ay tsak na malalagot ang manananggal sa kanya at malakas na bata si Alina at kayang lumaban sa aswang. Dahil sa nangyari ay nagpahinga na ang mag-inang Belen at Diday. At sinaradong maigi ang pinto at bintana. Samantala, balik kay Alina at Aling Goreng ay nakauwi na sila sa bahay ni Glenda. Nay, ano nangyari sa inyo? Bakit tuwang panghinyo? Hindi na napigilan ni Aling Goreng ang mapaihiman ng Glenda, kaya umihina sa salawal niya. May sakit na ata sa bato itong si Aling Goreng. Anong sakit sa bato ka dyan? Ikaw, kung ano-anong kwento na lang ang sinasabi mo. Ano bang nangyari, Maring Goreng? Wala Mare. Nagulat lang ako kanina kaya bigla ako napaihi. Nakakahiya nga. Sandali lang. Maliligo na lang ako sa banyo. Naligo na nga lang si Aling Goreng sa banyo at nagbihes. Aling Goreng, bakit hindi niyo po sinabi kay Manang Glenda at Aling Bebang ang totoo? Naalin na nakapatay ka ng aswang. Wag na, mas maigi na tayo na lang nakakaalam na dalawa. Mahirap na, baka may makaalam pa at ipagkalaat.
Baka balikan pa tayo o sila Glenda ng mga kamag-anak noon. Ang sabagay, tama nga po kayo Aling Goreng. Pero ang galing mo Alina. Saan mo natutunan kung paano lumaban sa aswang? Saan mo nakuha ang punyal mo? Pamana po to sa akin ni Lola Maring Aling Goreng. At ako din po ang sumula ng karunungan ni Lola Maring bilang mangkukulam at mangbabarang. Ano ka mo? Ikaw ang sumalo. Ibig sabihin, marunong ka mangkulam at mambaraang. Apo, pero hindi ko pa po nasusubukan mambarang ang mangkulam Aling Goreng. Gusto niyo pong subukan ko po una sa inyo? Ano susubukan mo sa akin? Pambirang bata ka. Sa akin mo pa talaga susubukan. Matulog ka na nga lang dyan. Maaga tayong uuwi bukas. Biro lang naman po yun Aling Goreng. Kayo naman, naniniwala talaga kayo sa akin? Good night po Aling Goreng. Natulog na nga si Alina dahil napagod din ito sa dami nitong ginawa at nakipaglaban pa sa aswang. Kinabukasan, maaga silang nagising at nagpaalam na para umuwi. Paano anak? Mauna na kami Maring Bebaang, mauna na kami O sige Maring Goreng, mag-iingat kayo sa pag-uwi nyo Ikaw din Alina Sana'y magkita ulit tayo at ipapakilala kita sa cute ko din pamangkin. Yun ay kung hindi yung tama rin. Apo, sige po Aling Bebang. Gusto ko kasi ang luto niyo Ang sarap po. Hanggang sa muli po. Mag-iingat ho kayo na ya. Tsaka ikaw din Alina, bumalik ka dito sa susunod na taon. Apo Manang, salamat po. Babalik po talaga ako dito sa inyo sa susunod na taon. O sige, bumalik ka. Isasama ko din ang pamangkin ko na si Wana para makilala mo. Nagpaalam na sina Aling Goreng at Alina para umuwi sa kanilang baryo at pinabaunan pa sila ni Glenda ng ibang tirang mga pagkain. Oh, ayos to May lechon pa tayong baon. Ang bait naman po ng anak niyo Aling Goreng. Syempre kanino pa magmamana yon kundi sa akin. Parang hindi naman Maganda po si Manang Glenda, tapos kayo po ay pangit. Anong pangit ka dyan? Maganda din ako nung kabataan ko. Pumangit lang syempre at matanda na Tsaka tumahimik ka na nga dyan. At ang daldal mo umuwi na nga lang tayo Umuwi na nga ang dalawa at pagdating ng kanilang baryo ay nagpasalamat si Alina kay Aling Goreng dahil isinama siya nito. Aling Goreng, maraming salamat po Masaya po ako at nabusog po talaga. Walang anuman. Sige na umuwi ka na baka hinahanap ka na sa inyo. Umuwi na nga si Alina sa kanilang bahay. Nanay, Manang, andito na po si Alinang maganda. Mabuti naman at nakauwi ka na. Nakita ni Alina ang benda sa balikat ni Belen kaya agad itong nagtanong kung ano nangyari dito. Manang, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po kayo may benda? Kagabi, binagad kami ng manananggal. Mabuti na lang at may tumulong sa amin. Ano? Binagad kayo ng manananggal? Oo. Mabuti nga, wala ka. Kung nagkataon baka dalawa pa kayo ng manang mo ang napahamak. Pero hindi na nagsalita si Alina at sa isip nito ay gagantihan niya ang manananggal na nanakit sa manang Belen niya. Umanda ka sa akin manananggal ka? Gagantihan kita. Samantala, sa kalaban naman nila na si Driana ay galit ito dahil hindi nakabalik ang isa niyang alagad na si Corina. Mirna, ano nangyari? Bakit hindi ka nakabalik? At bakit hindi na nakabalik si Corina? Mirna, ano nangyari? Bakit hindi na nakabalik si Corina? Hindi ko alam Driana. Nasa magkaibang baryo kami na Mensala. Baka nahuli ito at napatay ng mga tao. Malakas na kadwang si Corina. Kaya hindi yun basta-basta mapapatay ng ordinaryo mga tao. Maingat yun sa galaw niya. Sige, aalamin ko ang nangyari sa kanya. Pero bago yon, babalikan ko muna ang 3 dalagitang biktima ko kagabi na nakatakas dahil sa mga pakailamerong mga magsasaka. Hindi ako papayag na hindi mapatay ang mga yon. Gayong nagawa ko na silang masugatan. Sige, ikaw ang bahala Mirna. At dito nga'y lumakad si Mirna pabalik sa bari na Alina para balikan nito sina Belen at mga kasama nito. Dito nga ay lumakad na si Mirna pabalik sa bari nila Alina para balikan nito sina Belen at mga kasama nito upang patayin. Kaya naman kinagabihan nga ay bumalik na ito sa baryo nila Alina. Samantala kay Alina naman ay natulog na sila at pinatay na ni Aling Dide ang ilaw at pumasok na ito sa kwarto para magpahinga. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas si Alina sa silid nito at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto palabas ng bahay at nang lalabas na nga sana ito ay nagbukas ng ilaw. At nagulat ito nang nakita niya si Belen
at si Nanay Diday niya na nakaupo sa mesa. At saan ka pupunta? Nanay? Manang? Sabi na nga ba at lalabas ka eh. Hanapin mo ang manananggal na nanakit sa akin no. Kasi Manang? Huwag mo nang itago, alam ko na ang lahat. Sinabi na sa akin ng manang bilhin mo ang lahat. Alam niyo na po, Nay? Oo, alam ko na ikaw ang sumulo ng karunungan ni Tia Maring. Alam niyo naman pala, Nanay. Ayaan niyo na po ako at hahanapin ko lang ang manananggal na nanakit kay Manang. May kutob ako na babalik siya ngayong gabi. Hindi pwede. Paano kung mapahama ka? Tsaka paano mo hahanapin yun, Aber? Kaya ko po yung labanan, Manang. Magtiwala po kayo sa akin. At saka, kaya ko po siyang hanapin. Gagamitin ko lang kakayahan ko ng isang mambabarang para makiusap sa mga paniki at kwago para hanapin ang kalahating katawan niya. Gamit ang bartid ng tikbalang, kaya ko po yung puntahan agad. Kahit na. Wala pa rin kasi siguraduhan na matatalo mo yun. Magtiwala po kayo sa akin, Nay. Isa pa po, kung hindi ko papatayin yung manananggal, baka po may mabiktima pa po siyang iba. Kawawa naman po, Nay. Sige na, Nay. Magtiwala na lang ho tayo kay Alina. Alam kong kaya niya ho yun. Nakita ko na ho siyang lumaban, Nay. Kaya alam ko na kaya yun ni Alina. Talaga ba? Nakaya mo ang manananggal na yun, Alina? Apo, Nay. Kaya ko po yun. Huwag po kayo mag-alala. Hindi mo maaalis sa akin ng hindi mag-alala. Siyempre anak kita. Pero sige, may tiwala ako sa'yo. Talunin mo ang manananggal na yun. Apo, Nay. Sige po. Niyakap na ni Alina ang nanay at manang niya bago ito umalis. Mag-iingat ka anak. Bumalik ka ng ligtas. Tia Maring, gabayan niyo sana si Alina. Tumango naman si Alina at tumakbo na ito at nang makalayo ay ginamit na nito ang kakayahan ng isang mambabarang. Mga kaibigan kong gumala sa gabi, tulungan niyo akong hanapin ang kampo ng dilim. Dito ay nagsiliparan ng ilang mga paniki sa lugar, mga kwago at maging mga alitap-tap. Matapos yun ay lumakad si Alina at maya-maya lang ng konti ay may bumalik sa kanya na isang kwago at gamit ang kakayahan ng mambabarang ay nagawa niyang maintindihan ng pinapahiwatig nito na sundan ito. Kaya naman sinundan ngayon ni Alina at dito ay dinala siya ng kwago sa kalahating katawan ng manananggal na itinago nito sa may kakahuyan. Dito mo pala tinatago ang katawan mo, ha? Amanda ka, wala ka na ngayong babalikan. Ginamit ni Alina ang kakayahan ng isang mambabarang na tumawag ng mga insekto at daga upang ipakain dito ang kalahating katawan ng manananggal. Mga alagad ni Lola Maring, akaitingin, katawan ng kampo ng dilim, inyong mukbangin. Nagsilapitan ang mga daga at balang at kinain ang kalahating katawan ng manananggal. At dahil alam ni Alina na mararamdaman yun ng may katawan nito, ay inaantay niya itong makabalik. At hindi nga nagtagal ay dumating itong galit na galit at nagwawala dahil nakita niyang pinagkakaguluhan ng mga daga ang kalahati nitong katawan. At dito ay nagpakita na si Alina sa kanya. Ano ka ngayon? Wala ka nang babalikan, pangit ka? Ubusin ng daga ang kalahati mong katawan? Panghas ka? Papatayin kita! Ikaw ang papatayin ko dahil sa pananakit mo sa manang ko. Gusto ko sanang sinugin ng katawan mo, eh. Pero pinakain ko na lang sa mga daga para mabusog pa sila. Sayang naman. Paano ka nakakatawag ng mga daga at balang? Isa ka bang mambabarang? Oo, at hindi lang ako mambabarang. Dahil isa din ako manggagaway. Dito ay hinugot ni Alina ang kanyang punyal at nag-orasyon pa. Kaya naman nagulat si Myrna. Apoy ng kabutihan, ako'y pakinggan. Magliyab ka at tupukin ng kalaban. Isa kang manggagaway? Bingi ka yata dyan, eh. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Paano naging manggagaway ng isang mambabarang din? Hindi maaari to. Nagulat sila nang may magsalita at ito ay si Driana. Kung ganon, buhay ang anak ni Ignaya nun. Driana, nandito ka? Mabuti naman pagtulungan natin ang batang ito na patayin. Pero nagulat si Alina nang atakihin ng itim na apoy ni Driana si Myrna, kaya natupok ito at namatay. Pasensya ka na sa alagad ko, bata. Ano palang pangalan mo? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Close ba tayo? Hindi ako nakikipagberoan sa'yo. Nakikita ko sa'yo na may mutsaka ng apoy. At hawak mo din ang punyal ng manggagaway na pagmamayari ng lola mo. Ano? Ang punyal ko? Pagmamayari ng lola ko? Oo,
Inampon niya lamang gagaway na kayang humigop ng mga elemento. Gamit siya ng lola mo. Ang ina ni Ignaya na siyang totoo mong ina. Ako nga pala si Adriana, isa ding manggagaway dati. Ay tapos? Gusto kong maging alagad kita. Sa pagsasama nating dalawa, maghahari tayo sa lugar na to. Walang makakatalo sa atin. Eh di wow, ikaw na lang. Ayokong maging kasama ka. Nakita ko ang ginawa mo sa alagad mong pangit ka. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Dahil baka magaya ka sa ina mo na pinatay ko. Ikaw ang pumatay sa nanay ko? Oo, at papatayin din kita kapag hindi ka sumunod sa akin. Kaya mag-isip kang mabuti. Nag-isip na akong mabuti. Kaya nga ayoko sa'yo eh. Kaya lalabanan kitang pangit ka at ipaghihiganti ko ang nanay ko na pinatay mo. O sige, ikaw ang bahala. Wala tayong sisihan. Dito ay nagpakawala ng apoy si Adriana at inatake kay Alina. Pero mabilis lamang itong nailaga ng bata dahil sa bertod nito ng tikbalang. May bertod ka pala bata, pero hindi pa rin uubra sa akin yan. Apoy ng kadiliman. Patamaan mo ang kalaban. Inatake ni Adriana ng apoy si Alina pero gumanti din ito. Hindi lang ikaw ang kayang gumamit ng apoy. Apoy ni Alina, magliyab ka at sanggahin mo ang atake ng kalaban. Nagpakawala ng apoy ang punyal ni Alina at tumama sa itim na apoy ni Adriana kaya nagbangga nito at sumabog. Hindi lang ako magaling, mautak din. Mga kaibigan ni Alina, sigurin siya. Sumugod ang mga daga at balang kay Adriana pero gamit ang apoy ay inatake niya ang mga ito kaya hindi ang mga ito nakalapit. Pero dahil sa mga daga at balang nakatuwa ng atensyon ni Adriana ay nakakuha ng pagkakataon si Alina na atakihin ito at tinaga niya ng punyal si Adriana sa likod dahilan upang masugatan ito. Ano ka ngayon? Pangahas ka talagang bata ka. Magbabayad ka sa akin. Dito ay nagbago ng anyo si Adriana at naging aswang. At dito ay sinugod niya ng kalmot si Alina at sinangga niya naman ito ng atake niya na nagliliyab na itim na apoy. Isang tama lang na mga kuko ko at tapos ka na sa akin. Magagaya ka sa nanay mo na pinatay ko at pagkatapos ang mga mahal mo naman sa buhay ang hahanapin ko at papaslangin. Nang marinig yun ni Alina ay nagalit ito at nagulat si Adriana dahil nagliwanag ang punyal nito at umapoy. Hindi ako papayag na saktan mo ang nanay at manang ko. Tatapusin kitang pangit ka. Nagulat si Adriana nang makaramdam ito ng malakas na presensya na kagaya niyang nakalaban na si Ignaya. Hindi. Paano nangyari to? Nagagawa niyang mapalakas ang mutya ng apoy sa punyal niya? Apoy ng kabutihan, ako'y nananawagan. Bigyan mo ako ng lakas para matalo ko ang kalaban. Lumayab pa ng malakas ang apoy sa punyal ni Alina kaya nagawa nitong madaigang itim na apoy ni Adriana kaya nagawa siyang mapaso kaya naman napaatras ito. Magkapareho sila ng apoy ni Ignaya. Hindi, mas malakas ang sa kanya pero hindi ako magpapatalo sa iyong bata ka. Nag-orasyon din si Adriana. Apoy ng karimlan at kadiliman, bigyan mo ako ng lakas at gawing abo ang kalaban. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Liwanag sa dilim, ako'y nananalangin. Apoy ko nagniningning, talunin mo ang kampo ng dilim. Dito ay nagbangga ng dalawang atake ng kanilang mga apoy. Malakas ka nga bata, pero hindi ka mananalo sa akin. Dito ay nagagawang madaig na Adriana ang apoy ni Alina, kaya napapaatras ito. Kung hahayaan kitang lumaki, malamang magagawa mo akong matalo sa hinaharap. Kaya malas mo lang at nagawa kitang makita kaagad. Hindi ako magpapatalo sa iyong pangit ka. Wala ka na magagawa, mas malakas ako sa'yo. Mas malakas ka nga sa akin, pero wala ka bang nakakalimutan? Hindi lang ako manggagaway, dahil isa din ako mangbabarang at mangkukulam. Habang nagbabangga ng atake ng dalawa, ay napaiktad si Adriana nang may umatake sa kanya mga kwago at kinakalmot siya sa likod. Kaya nainis ito at inatake niya rin ang mga ito ng apoy gamit ang isa niyang kamay. Kaya naman nawala ang atensyon niya kay Alina at dito ay ginamit itong pagkakataon ni Alina para palakasin ang atake nito. Liwanag sa dilim, ako'y tingin, apoy ng kabutihan, tupukin ng kalaban. Lumakas ang atake ni Alina at dahil nawala sa atensyon niya si Adriana ay hindi nito nagawang mapigilan ang paglakas bigla ng atake ng bata. Kaya nagawang madaig ang apoy nito
dahilan para magawa siyang tamaan ng atake ni Alina na siyang tumupok sa katawan nito. Pero hindi pa tapos si Alina, gamit ang bilis ng tikbalang, ay nagawa niyang makalapit kay Driana at nagawa niyang masaksak ito sa puso. Hindi! Paano mo ako natalo? Dito ay nagawang mapatay ni Alina si Driana, ang masamang manggagaway na pumatay noon sa kanyang ina. At dahil sa pagod ay nagawang bumagsak si Alina at nawala ng malay. At sa paggising nito, nakita niya ang kanyang nanay Diday at Manang Belen na labis na nag-aalala sa kanya. Kaya sinundan pala nila ito at nakita ang buong pangyayari. Mabuti na lang. Ligtas ka anak. Alina? Ang galing mo. Natalo mo ang kalaban mo, Alina. Nanay? Manang? Nasaan ako? Nasa bahay. Nawalan ka ng malay kaya naman dinala ka namin ni nanay. Ang galing mo. Natalo mo ang kampo ng dilim. Apo Manang, mula ngayon, ako ang lalaban sa mga kampo ng dilim. Ako si Alina, ang batang manggagaway na cute. Cute ka dyan. Asaway ka mo. Dito ay nagtawanan sila. Dahil ligtas si Alina at nagawa niyang matalo ang kalaban nitong si Driana. Dito ko na po tatapusin ang kwento ni Alina. Sana po ay magustuhan nyo. Maraming salamat at magandang araw po sa lahat.